Si Seki ay isang taunang lalaki na binubuli dahil sa amoy na dapat siyang itapon sa inidoro. Gayunpaman, nang ipatawag siya sa ibang mundo, kumain siya ng isang misteryosong prutas na tumulong sa kanya na umunlad at maging isang napakalakas na alpha male na siyang nag-raise sa lahat ng mga babae at nakipagsesyon sa lahat. Bago ito, binubuli si Seki ng ibang mga lalaki dahil sa pambubulabog sa silid-aralan nang biglang may kakaibang boses na narinig sa mga speaker. Nagpakilala ang boses bilang Diyos at ipinaliwanag na lahat sila ay maisekay sa ibang mundo. Binigyan niya sila ng kakayahang makita ang kanilang mga status screen, ngunit idinagdag na kakailanganin nilang bumuo ng mga grupo upang mabuhay. Dito, tinanong ni Seki kung maaari siyang sumali sa ibang grupo ng mga lalaki. Ngunit nang makita nilang natigil siya sa level 1 na may mga kasanayan sa basura, iniwan nila siyang lahat at tumungo sa bagong mundo. Nang mag-isa, nagpa siya ang Diyos na bigyan si Seki ng isang espesyal na kasanayan bago siya iisekay din. Pagkalipas ng 5 araw, natisod si Seki sa kagubatan na naliligaw at nagugutom. Nang biglang may nahulog na prutas sa kanyang ulo, nakita niya na ito ay tinatawag na prutas ng ebolusyon at kinain ito na parang siya si Dumbo. Bigla, isang boses ang nag-anunsyo na ang prutas ay na-activate kahit na tila walang nangyari. Kaya, naghanap siya ng mas maraming pagkain. Nang sandaling iyon, natisod siya sa ilang mga unggoy na halos kasing itsura niya at natuklasan na sila ay nasa level 120. Ngunit buti na lang at tumakbo ang mga unggoy, na nag-iwan ng mas maraming prutas at mga healing potion, na ninakaw ni Seki nang walang kahihiyan. Lumipas ang 1 linggo, at ang tanging kasanayan ni Seki ay ang paglalagay pa rin ng mga bagay sa kanyang bibig. Bigla, isang kabute ang lumason sa kanya, kaya kinuha niya ang prutas ng ebolusyon, at pinagaling siya nito, na nag-activate ng kanyang poison resistance skill. Nang sandaling iyon, bumalik ang isa sa mga unggoy at sinimulang durugan si Seki hanggang sa maging pulpol. Gayunpaman, nang subukang magpakabusog sa kanyang malaking tiyan, ang amoy ng katawan ni Seki ay palihim na sumulpat dito at kinuha ang buhay nito, na nag-iwan ng mga item. Habang sinusuri sila ni Seki, natanggap niya ang mga kasanayan ng unggoy at isang aklat na puno ng kaalaman nito. Doon niya napagtanto na ang kanyang karagdagang regalo mula sa Diyos ay ang kanyang kakayahang sumipsip ng lahat ng bagay mula sa isang natalong kaaway. Ito naman ang nagpapasimula sa ebolusyon ni Seki mula sa isang mataba at pangit na talunan patungo sa isang payat at pangit na talunan. Pagkatapos ng glow up, sinuri ni Seki ang kanyang mga istatistika at nakitang tumaas ang mga ito ng 1,000, ngunit siya ay nasa level 1 pa rin. Pagkalipas ng 5 buwan, nasa kagubatan pa rin si Seki, hinahasa ang kanyang mga kasanayan at tinatalo ang mga bagong halimaw. Matapos talunin ng isang lobo, nabuksan niya ang mahika ng tubig at naabot ang kanyang 9 na ebolusyon, naiwan na lamang ang isa pa upang mabuksan. Bigla, napalibutan siya ng mga unggoy habang bumababa ang isang gorilla na nagsasalita na kulay rosas na nagngangalang Saria at hiniling kay Seki na labanan siya. Nang makita ni Seki na ang antas ni Saria ay higit sa 700, siya ay nagpanik at mabilis na umiwas sa atake, na ikinagulat ni Saria, kaya nagsimula siyang gumawa ng mga googly eyes dahil gusto niya ang malalaki at malalakas na lalaki. Dahil sa takot na mabaluktot, sinubukan ni Seki na umatake, ngunit umiwas si Saria at sinuntok ang mga bituin palabas sa kanya. Ngunit nang makita niyang hindi pa ito nasawi, lalo niya itong ginasto. Nakita ni Seki na tiyak na mapapahamak siya, kaya nagpa siya siyang subukan ang kanyang mahika sa tubig at tumawag ng isang malaking atake sa tubig, na lalong nagpabasa sa talunan. Bilang kapalit, pinalamutian ni Saria ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamao, halos ipadala siya upang makipagkita sa kanyang lumikha. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Seki at nagpas siyang gamitin ang kanyang sikretong sandata, ang amoy ng 5 buwang walang paliligo. Sa kasamaang palad, lalo lamang itong nagpagusto kay Saria, na nagsabing gusto na niya itong pakasalan at dinala siya palayo. Pagkatapos, niliber ni Saria si Seki ng pagkain sa kanyang treehouse. Ngunit nang hilingin niya rito na palayain siya, sinabi ni Saria na magkasintahan na sila ngayon. Dahil sa takot sa ideya, ipinaalala ni Seki sa kanya na hindi siya ang tipo niya. Matapos gumawa ng isang cute na mukha na lalong ikinainis ni Seki, sinabihan siya ni Saria na kumain na. Kaya, galit na kumagat si Seki, ngunit nataranta ng mapagtanto kung gaano ito kasarap. Kaya,
sinabi niya na magiging mabuting nobya ang babae, na ikinatuwa ni Saria. Nang maramdaman ito, sinira niya ang pag-asa ng babae sa pagsasabing ibang mga gorilya lang ang mag-iisip nito. Ilang sandali pa, habang naghuhugas ng pinggan si Saria, tahimik na pinaplano ni Seki ang kanyang pagtakas. Ngunit nang tanungin ni Saria kung iniisip ba siya nito, tinanong niya si Saria kung paano ito natutong magsalita. Bilang tugon, sinabi ni Saria na natuto siya mula sa ilang mga librong natagpuan niya sa isang kuweba. Nang ipakita niya sa kanya ang mga libro, tiningnan ni Seki ang mga ito at napagtanto na mga spellbook pala ang mga ito para sa pang-araw-araw na gawain. Matapos basahin ang mga pahina, nalaman niyang nakuha na niya ang pang-araw-araw na mahika ng buhay. Kalaunan sa isang kalapit na sapa, nangingisda si Saria gamit ang kanyang mga kamay habang namamangha si Seki. Gayunpaman, napagtanto niya agad na ito na lang ang kanyang pagkakataon para makatakas, kaya sinubukan niyang gumapang palayo, ngunit nakasalubong niya ang isang higanteng gagamba at nataranta. Biglang dumating si Saria upang iligtas ang kanyang ginoo na nasa panganib at tinanong kung nasaktan ba ito. Napagtanto ni Seki na tunay siyang nag-aalala para sa kanya at nakaramdam ng pagkakasala sa kung paano niya ito tinatreto. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, sinabi ni Saria na lalabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan upang maghanap ng mga bunga ng ebolusyon. Nang marinig ito, ibinuhos ni Seki ang laman ng kanyang bibig, dahilan para magtanong si Saria kung alam niya ang tungkol sa prutas. Mabilis na itinanggi ito ni Seki. Kaya, ipinaliwanag ni Saria na ang prutas ay makakatulong sa kanya na umangat sa tugatog ng kanyang lahi, dahilan para isipin ni Seki na malapit na niyang makuha ang alpha male build. Gayunpaman, nang magbabala siya na masasawi siya kung kakain siya ng 11 sa mga prutas, pinagpawisan si Seki dahil nakakain na siya ng 10. Pagkatapos nito, sinabi ni Saria na nakakain na siya ng 10 at kinukuha niya ang mga prutas para sa kanyang potensyal na kapareha bago ito ninakaw ng isang tao. Nang bantaan niyang tatapusin ang magnanakaw, mabilis na inamin ni Seki na ninakaw niya ito dahil nagugutom siya. Nakakagulat, sinabi ni Saria na patatawarin niya ito at iminungkahi na magpakasal na sila agad. Gayunpaman, tumanggi si Seki, dahilan para magtanong si Saria kung kinamumuhian ba siya nito, ngunit sinabi niyang hindi, kaya namula ang babae. Nang sandaling iyon, sinabi ni Saria na lalabas siya para mangaso. At habang palabas siya, patakbong lumabas si Seki at nagpas siyang hanapin ang daan palabas ng kagubatan. Samantala, sa isang kalapit na bansa, tinanong ng ibang mga estudyante ang isang kabalyero na nagngangalang Zakia, at tinatanong kung kailan sila makikipaglaban sa mga totoong labanan dahil pagod na sila sa pag-ugoy ng mga espadang kahoy. Sinabihan sila ni Zakia na masanay muna sa paghawak ng mga armas. Pagbalik sa kagubatan, sinubukan ni Seki na tumakas, ngunit biglang hinabol siya ni Saria, sinabihan siyang tumigil sa pagtakbo sa direksyong iyon. Hindi ito pinansin, pinabilis ni Seki ang kanyang bilis gamit ang agarang paggalaw at bumilis sa unahan. Sa wakas, nakarating siya sa isang kuweba na naglalabas ng masamang aura. Ngunit nang marinig niya si Saria na tinatawag siya, tumakbo siya papasok sa kuweba. Di nagtagal, nakarating siya sa isang silid at nakita ang isang lalaking may ulong bungo na nagsabing dapat ay malakas siya dahil nakapasok siya sa silid. Nabigla si Seki dito, sinuri niya ang lalaki at napagtanto na ito ay isang level 1 Dark Lord na nagngangalang Sianos. Nang sa tingin niya ay walang dapat ipag-alala kay Sianos, sinabihan siya ni Sianos na suriin muli. Kaya, muling sinuri ni Seki at natuklasan na si Sianos ay level 1,500 pala. Habang biglang nawala si Sianos at muling nagpakita sa likuran niya, sinubukan ni Sianos na atakihin si Seki, ngunit biglang nakapasok si Saria sa pagitan nila at siya naman ang natusok. Habang nagdurugo siya at nahulog sa mga bisig ni Seki, sumigaw ito at umiyak. Gayunpaman, nang subukang kumuha si Seki ng recovery potion, pinigilan siya ni Saria at sinabing masasawi na siya habang ipinaliwanag na mayroon siyang kasanayan na nagpapanatili sa kanya na magsalita ng ilang sandali pagkatapos ng kasawian. Nagulat si Seki, at tinanong si Saria kung bakit niya siya iniligtas kung ang ginawa lang naman niya ay tretuhin siya ng masama, at sumagot siya na nasisiyahan siya sa bawat sandaling kasama niya ito. Pagkatapos ay gumawa si Saria ng pangwakas na kahilingan, hiniling kay Seki na ngumiti, na kinamangha si Sianos, na nagsabing ang kanilang maliit na kwento ng pag-ibig ay katawa-tawa. Dahil sa inis,
Tinawag ni Seki ang kanyang punyal at inatake si Xenos gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit hinaranggan ng lalaking may butong ulo ang kanyang mga pag-atake at tinanong kung kinasesyon ba niya ang babae na gorilla. Ang pagkarinig nito ay nagpaalala kay Seki ng matatamis na sandali niya kasama si Saria, kaya galit niyang idineklara na mahal niya ito. Nang marinig ito, biglang nagliwanag si Saria habang hinampas ni Seki si Xenos ng isang spell ng tubig gamit ang kanyang punyal. Sa kasamaang palad, nagbukas si Xenos ng isang mahiwagang butas na lumunok sa pag-atake at sinabihan si Seki na sumuko dahil hindi siya matatalo. Bilang tugon, sinabi ni Seki na hindi niya magagawa dahil hindi pa niya natutugunan ang nararamdaman ni Saria at nakompleto ang kanyang huling ebolusyon. Bigla, gumawa si Seki ng isang palihim na pag-atake kay Xenos at inatake ito sa dibdib gamit ang kanyang punyal. Nakakagulat na nagpasalamat si Xenos kay Seki sa pagkatalo sa kanya at nagsimulang magningning nang magpakita ang isang babaeng nagngangalang Marie upang ihatid siya sa kabilang buhay. Nang pareho silang maglaho, sumugod si Seki kay Saria at niyakap siya habang umiiyak niyang sinasabing gusto niyang maging asawa nito. Nang sandaling iyon, hinalikan ni Seki si Saria at bigla siyang nagningning. Kaya, sumigaw si Seki, hinihiling sa kanya na huwag maglaho. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, nag-transform siya bilang isang may pulang buhok na may tamang uri ng aset na masayang tumalon sa kanya, na nagpawala ng dugo sa kanyang utak. Nang tanungin niya kung kilala niya siya, nataranta si Seki nang mapagtanto niyang si Saria pala ito. Pagkatapos, natuklasan ni Seki mula sa isang libro na si Xenos ay dating isang mabuting Dark Lord at tagapagturo ng espada ng maraming bayani. Gayunpaman, noong panahong iyon, ang mga pakana ng emperador ay naging dahilan upang mawala sa kanya ang pag-ibig ng kanyang buhay. Kaya, si Xenos ay naging isang halimaw at umatras sa isang kuweba kasama ang katawan ni Marie. Matapos itong mabasa, inalo ni Seki si Saria, at sinabing isang magandang bagay ang ginawa nila sa muling pagsasama ni Xenos sa kanyang minamahal. Nang sandaling iyon, tiningnan niya ang isang ball na naiwan ni Xenos at nakakita ng isang kamiseta sa loob nito. Kaya, ibinigay niya ito kay Saria, na siyang nagsuot nito, na nagpainit sa kanyang utak. Bigla, binigyan si Seki ng mga kasanayan at mahika mula sa ball at naabisuhan tungkol sa pagsisimula ng kanyang huling ebolusyon. Biglang natamba si Seki mula sa kung saan at bumagsak sa lupa habang nag-aalala si Saria na masasawi na siya. Gayunpaman, nang makabangon siya muli, napansin ni Seki na namumula si Saria at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Bilang tugon, sinabi ni Saria na mas gwapo ang hitsura niya, ngunit binaliwala ito ni Seki at sinabing plano niyang umalis sa kagubatan. Nang sabihin ni Saria na susundan siya nito hanggang sa dulo ng mundo, isang tupang nakasuot ng suit ang nagpakita at nagpakilala bilang si Edward, ang administrador ng piitan. Bukod pa rito, isiniwalat niya na si Seki ang unang taong nag-clear ng piitan. Kaya ginawa niyang gown ng damit ni Saria at binigyan si Seki ng helmet na may ilang espesyal na kakayahan. Pagkatapos ay ini-teleport niya sila palabas ng kagubatan kung saan nila napagpasyahan na simulan ang kanilang pakikipagsapalaran. Sa kanilang pagpunta sa pinakamalapit na bayan, nakatagpo sila ng ilang slime. Kaya natalo sila ni Seki at nakakita ng ilang bota at skill card na naiwan ng mga slime. Kaya ibinigay niya ang mga bota kay Saria at nakuha ang absorb at compress skills. Nang maabisuhan siyang mas nag-level up na siya, sumigaw si Seki, nag-aalala na nagiging mas mapanganib siya. Bigla, nagsimulang magpaputok ang kanyang helmet ng mga sinag ng liwanag. Kaya inalis ito ni Seki habang nag-transform ito bilang isang robe. Habang tinitingnan ito ni Seki, inabutan siya ni Saria ng isang sulat na nahulog mula sa robe. Nang buksan niya ito, napagtanto niyang galing ito kay Edward, na pagkatapos ay binati siya sa pag-level up at ipinaliwanag na ang kanyang helmet ay kasabay niyang nag-evolve. Kalaunan, dumating sina Seki at Saria sa isang lungsod kung saan pinagalitan sila ng isang kabalyero na nagngangalang Claude dahil sa kawalan ng patunay ng pagkakakilanlan. Nang sandaling iyon, sinabi ni Seki na nawala nila ito habang papunta sila. Kaya, hiniling ng kabalyero na ilagay ang kanilang kamay sa isang hiyas upang makita kung sila ay mga kriminal. Nauna si Seki habang iniisip kung gumagana ang kanyang kasanayan sa pagbabalat kayo. Mabuti na lang at pareho silang nakapasa sa pagsubok. Kaya, pinayagan sila ni Claude na pumasok,
ngunit sinabihan silang kunin ang kanilang patunay ng pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon. Bilang tugon, sinabi ni Seki na pupunta sila sa guild upang gawin ito. Ngunit bigla siyang sinunggaban ni Claude at sinabing ito ang huling lugar na gusto niyang bisitahin. Pagkatapos nilang magpakilala, tumungo sila sa lungsod at dumiretso sa guild. Sa pintuan, nagtaka sila kung bakit ganoon ang reaksyon ni Claude gayong normal lang ang hitsura ng gusali. Gayunpaman, nang buksan ang pinto, nakita ni Seki ang isang espesyalista sa Letego na nagtatrabaho sa kanyang masigasig na boluntaryo at isinara ang pinto upang makita kung nasa tamang gusali sila. Nagulat si Saria, at nagtanong kung bakit hindi sila papasok. Kaya, muling tumingin si Seki at napagtanto na ito ay isang circle ng mga masasamang loob. Kaya isinara niya ang pinto at pinigilan si Saria na tumingin din. Nang imungkahi niya na pumunta sila sa ibang lugar para sa patunay ng pagkakakilanlan, isang Mr. Olympia wannabe ang dumating at nagpakilala bilang si Gassel, ang guild master. Sinabi ni Gassel na narinig niya sila at tinanggap sila sa guild. Pagkatapos, tinawag ni Gassel si Ares, ang kakatuwang dapat sana ay receptionist, at sinabing mayroon silang mga bagong aplikante. Bigla, nagpalit ng damit pang trabaho si Ares at nagpakilala. Pagkatapos ay hinayla ni Saria ang robo ni Seki at iminungkahi na sumali sila sa guild dahil tila nagkakasiyahan ang lahat. Nang pumayag si Seki, may ilang payaso na pumasok sa gusali at lumapit sa kanya para tanungin kung bago lang siya. Kinumpirma ni Seki na kakasali lang niya sa guild. Kaya, sinabihan siya ng mga lalaki na sumama sa kanila sandali. Pagkatapos nilang umalis, dinala si Seki sa pinuno ng grupo, na matagal nang naghihintay at gustong pumasok sa pinto sa likod ni Seki. Agad na binasa ni Seki ang silid at nakawala siya at tumakas sa bubong habang hinahabol siya ng mga mahilig sa launcher hanggang sa mapagod sila. Pagbalik niya sa guild, sinabi ni Gassel na hindi siya makapaniwala na nakabalik na si Seki sa normal na paglalakad. Kaya sinabihan siya ni Seki na gumawa ng paraan laban sa mga talunan. Gayunpaman, tinawanan ito ni Gassel. Nang sandaling iyon, sinabi ni Ares na magsasagawa sila ng ilang pagsubok upang makita kung anong uri ng mga quest ang angkop para sa kanila. Bukod pa rito, sinabi niya na kinakailangan nilang makamit ang B rank or mas mataas pa kasama ang isang adventurer na kasama nila bilang kanilang test proctor. Nang sandaling iyon, isang A rank adventurer na nagngangalang Arturia ang nagpakita na mukhang halatang galit na dahil napili siyang mag-proctor sa pagsusulit. Habang si Seki ay nananatiling nakatutok sa kanyang mga asset, sinabihan siya ni Saria na tumigil sa pagtitig. Pagkatapos ay tinanong ni Arturia si Seki kung gusto niya itong maging test proctor niya, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam. Naiinis, sinunggaban siya ni Arturia at sinabing dapat ay mayroon siyang hiling na masawi. Gayunpaman, sinabi ni Gassel na nakatakas si Seki sa mga tulisan kaya maaaring mabuhay din siya rito. Nang marinig ito, nagtaka si Seki kung ano ang kanilang pinag-uusapan habang atubiling tinanggap ni Arturia ang trabaho. Matapos ipakilala ang kanyang sarili bilang isang walking calamity, umalis sila at ipinaliwanag niya na magsisimula silang kumuha ng mga quest para sa mga odd job. Nang marinig ito, nagtaka si Seki kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya ipinaliwanag ni Arturia na tutulong sila sa isang ampunan, Gigibane ang isang gusali, at ipasyal ang isang aso. Habang nagrereklamo siya tungkol sa paglalagay ni Gassel ng lahat ng odd job sa kanila, sinabi ni Seki na ang cute niya kapag nakangiti. Gulat, sinabihan siya ni Arturia na isara ang kanyang bibig at iminungkahi na lumipat na sila. Di nagtagal, nakarating sila sa ampunan, at iminungkahi ni Saria na siya na ang bahala sa misyon habang sila na ang bahala sa iba. Pagkatapos ay nagpasalamat ang isang madre sa pagtanggap sa isang napakababang sweldong misyon dahil walang ibang tatanggap nito. Pagkatapos, habang papaalis sina Arturia at Seki, isa sa mga naglalarong ulila ang Natamba. Kaya, tumungo siya roon upang tulungan ang bata. At habang inaalagaan niya ang mga sugat ng bata, isang bangkos ng kahoy sa malapit ang bumagsak sa mga ito. Mabilis na sumugod si Seki papunta roon. Ngunit sa kanyang pagkagulat, napagtanto niya na pinrotektahan ni Arturia ang kanyang sarili at nagtataka kung paano niya ito nakita. Matapos pagsabihan ni Arturia ang kanyang sarili para dito, tumungo sila sa ilang mga guho kung saan sinabi ni Arturia na kailangan nilang gibain ang gusali. Gayunpaman, bago pa siya matapos magsalita, pumasok si Seki sa gusali na sabik na magpasikat.
Nang sandaling iyon ay nahawakan niya ang pader at sa kanyang pagkagulat, gumuho ang buong gusali sa kanya. Dahil sa gulat, sumugod si Arturia at sinimulang paghiwalayin ang mga durog na bato habang sinisisi ang kanyang sarili sa kalagayan ni Seki. Mula pagkabata, malas na siya, na nauwi sa pananakit sa mga tao sa paligid niya. Ngunit habang umiiyak siya, bumangon si Seki mula sa mga durog na bato at sinabing may alikabok sa kanyang bibig. Sa galit, hinawakan siya ni Arturia at sinabihan siyang gamitin ang kanyang ulo bago ang kanyang mga kamay sa susunod. Samantala, ang mga bayani ng mga estudyante ay patuloy pa ring nagwawagayway ng mga espadang kahoy. Kaya, isang kabalyero na nagngangalang Orphy ang nagtanong kay Zakia kung bakit niya sila pinagmamatigasan. Bilang tugon, sinabi ni Zakia na ayaw niyang masawi sila dahil wala silang kinalaman sa digmaan laban sa Demon King. Nang sabihin niyang hindi siya sumusuporta sa digmaan, binalaan siya ni Orphy na huwag itong sabihin kahit kanino. Sa ibang lugar, sinabi ni Seki na ang kanilang huling pakikipagsapalaran ay maaaring maging madali. Ngunit di nagtagal, nataranta siya at tumakbo ng mapagtanto niyang lobo ang kanilang pinapasil at hindi aso. Habang nanonood si Arturia, pinagalitan siya ni Seki dahil sa hindi niya pagtulong. Samantala, si Adriglana, ang may-ari ng lobo, ay nagkomento na mas madalas nang ngumiti si Arturia at sinabing dahil ito kay Seki. Gayunpaman, sinabi ni Arturia na siya lang ang nangangasiwa sa kanilang mga pagsubok. Kalaunan sa guild, kinuha ni Gasel ang kanilang gantimpala mula sa lugar kung saan hindi sumisikat ang araw, na ikinagulat ni Seki. Pagkatapos ay nagtanong si Eris kung mayroon silang matutuluyan, kaya iminungkahi ni Arturia na subukan nila ang tinutuluyan niya. Nagulat nang marinig ito, bulalas ni Gasel at Eris habang sina Seki at Saria ay sumang-ayon na sumama sa kanya. Kinabukasan, inanunsyo ni Arturia na magtitipon sila ng tig-10 halamang gamot. Bago pa siya matapos magpaliwanag, sinabi ni Seki na madali lang ito at tumakbo papasok sa kagubatan. Matapos siyang habulin ni Saria, nagtaka si Arturia kung bakit ito nakangiti at naisip niyang hindi niya hahayaang masaktan ang iba sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Ilang sandali pa, dumating si Saria dala ang lahat ng mga halamang gamot na natipon at pagkatapos suriin ang mga ito, pinuri siya ni Arturia para sa mabuting gawain. Gayunpaman, nang magpakita si Seki ng ilang mana mushroom, galit na sinabi ni Arturia na ang tagubilin ay manguha ng mga halamang gamot. Bilang depensa, sinabi ni Seki na wala siyang makita, ngunit itinuro ni Arturia ang ilan sa kanyang paanan. Mabilis, binunot ni Seki ang mga ito, ngunit dahil kailangan niya ng 5 pa, tumakbo siya papasok sa kagubatan upang hanapin ang mga ito. Sa paghahanap sa kagubatan, tanging mga bihirang halaman lamang ang natagpuan ni Seki. Nang sandaling iyon, nakita niya ang ilang mga demonyong nagpaplanong hulihin ang mga tao at nagpas siyang magtanong kung may nakita silang mga halamang gamot sa paligid. Nang lumabas siya sa pinagtataguan, nagtaka ang mga demonyo kung narinig niya ang kanilang mga plano at natarante tungkol sa pagharap sa parusa ng kanilang amo. Kaya, ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang personal na pangkat ni Leia, isang kapitan ng hukbo ng demonyo. Nang marinig ito, inakala ni Seki na masamang balita ang mga ito at sinubukang umalis, ngunit nahadlangan siya ng mga demonyo at tinawag ang isang troll upang atakihin siya. Bigla, sinubukan ng troll na durugan si Seki gamit ang isang pamalo, ngunit pinigilan niya ang pamalo gamit ang kanyang braso. Samantala, humanga si Seki sa kanyang nahumaling na kasanayan, na nagbigay daan sa kanya upang ilipat ang kasanayan ng kanyang kalaban sa kanya. Habang pinapanood siya ng mga demonyo ng nakanganga, sinira ni Seki ang pamalo, dahilan para bumagsak ang troll. Kaya, tumakbo ang mga demonyo para sa kanilang buhay. Pagkatapos, bumalik si Seki dala ang mga bihirang bagay at sinabing iyon lang ang kanyang natagpuan matapos maghanap sa kagubatan. Nang sandaling iyon, inabutan siya ni Arturia ng ilang halamang gamot at sinabihan siyang magsumikap pa sa susunod. Ngunit bago pa man siya mapasalamatan ni Seki, pinatahimik niya ito at iminungkahing umalis na sila. Samantala, sa kanilang himpilan, nakatanggap ang mga demonyo ng mga salita mula kay Leia, na nagtanong kung bakit sila bumisita sa kaharian ng tao. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Bill na nag-set up sila ng mga teleportation spell upang mabawasan ang mga puwersa ng kaharian ng tao sa pamamagitan ng pag-teleport sa kanila sa piitan ng mga Black Dragon Gods. Humanga, sinabi ni Leia na naaawa siya sa tao,
ngunit iginiit pa rin niya na parusahan sila. Kalaunan, tumungo si Seki at ang kanyang mga kasama sa mga bukid kung saan inanunsyo ni Arturia na ang kanilang huling pagsubok ay ang pangangaso ng slime. Pagkatapos ay hiningi niya kay Saria ang kanyang sandata, ngunit ipinakita ni Saria ang kanyang mga kamao, kaya ipinaliwanag ni Seki na ang kanyang mga suntok ang kanyang mga sandata. Nang sandaling iyon, may ilang slime na nagpakita at mabilis na tinawag ni Seki ang kanyang espada upang atakihin sila, ngunit nawala ang slime nang umatake siya. Nagulat, tiningnan ni Arturia ang lugar at inanunsyo na nakahinto ang pagsubok dahil may mga teleportation spell na ipinadala sa lahat ng dako. Kaya, tinanong ni Seki kung paano iyon nangyari, ngunit sinabi ni Arturia na wala siyang ideya at iminungkahi na bumalik sila sa guild. Bigla, natapakan niya ang isang teleportation trap, ngunit bago pa siya mawala, hinawakan ni Seki at Saria ang kanyang mga kamay. Kaya, sabay-sabay silang nawala. Nang magpakita sila sa ibang lugar, nagtaka sila kung nasaan sila, at pagkatapos ay iminungkahi na maghanap sila ng labasan at pinagalitan sila dahil sa pagsunod sa kanya gayong maaari naman silang makabalik sa ligtas na lugar. Sumagot sina Seki at Saria sa pagsasabing gusto lang nila siyang tulungan, na ikinagulat ni Arturia, na nagsabing hindi pa siya nakakakilala ng katulad nila at sinabing dapat silang umuwi. Nang sandaling iyon, hinagis niya ang isang bato kay Seki at sinabing makakatulong ito sa kanila na mahanap ang isa't isa kung sakaling magkahiwalay sila sa kanilang grupo. Matapos idagdag na ito ay kumikinang ng pula kapag ang buhay ng isang miyembro ng grupo ay nasa panganib, nagkamali si Arturia na natapakan ang isang trigger, na siyang nagtayo ng pader na naghihiwalay sa kanila. Kaya, sinubukan ni Arturia na basagin ang pader gamit ang kanyang palakol at tinawag ang kanyang mga kasama, ngunit hindi nila siya marinig, kaya tumakbo siya sa kabilang direksyon. Samantala, nagsimulang magpanik si Seki at sinuntok ang pader, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi siya si Saitama. Nang sandaling iyon, itinuro ni Saria na mayroon silang batong gabay at tinanong kung paano nila ito gagamitin. Bilang tugon, sinabi ni Seki na wala siyang ideya. Bigla, umilo ang bato at nagsimulang lumutang sa direksyon kung nasaan si Arturia, ngunit tumakbo ito sa pader at bumagsak sa lupa. Kaya, itinuro ni Saria ang isa pang landas, at sinundan nila ito. Lingid sa kanilang kaalaman, si Arturia ay nilalapitan ng isang mummy, ngunit tumalon siya ng mataas at napaslang ito gamit ang isang power slash. Sa kabila nito, nag-aalala siya para kina Seki at Saria habang hinahanap niya ang daan palabas ng piitan. Samantala, dumating sina Seki at Saria sa isang silid kung saan nakakita sila ng isang ball, ngunit biglang bumalik si Seki. Nang tanungin ni Saria kung bakit hindi niya pinapansin ang ball, sinabi ni Seki na kainahinala ito. Bigla, tumubo ang ilang braso at binti ng ball at tumalon kina Seki at Saria, ngunit itinaboy ito ni Seki gamit ang isang spell ng tubig. Pagkatapos nito, nawala ang ball habang naabisuhan si Seki na nag-level up na siya. Doon lang, muling nagpakita ang ball, at nang buksan ito ni Saria, nakakita siya ng isang libro tungkol sa ball. Sa libro, nalaman niya na ilang panahon na ang nakalipas, mahalaga ang ball ng kayamanan sa anumang piitan. Ngunit simula nang maimbento ang kahon ng mga bagay, nawalan na ng kaugnayan ang ball ng kayamanan. Kaya, upang mabawi ang atensyon ng mga tao, ang ball ay tumubo ng mga paa at nagkaroon ng kakayahang magsalita gamit ang mahika. Dahil dito, sinimulan itong tawagin ng mga tao na isang halimaw at inatake ito. Kaya, ang ball ay gumala hanggang sa mapunta ito sa piitan. Nang marinig ito, naawa si Seki sa ball at napagtanto na naglalaman ito ng singsing ng kamalasan at ilang mga skill card. Nang ituro niya na walang magandang maidudulot ang paggamit ng singsing, naramdaman ni Saria na may kumikinang sa kanyang katawan. Kaya, inabot niya ang kanyang mga asset, na ikinagulat ni Seki habang kinukuha niya ang guide stone, na ngayon ay kumikinang na pula. Sa ibang lugar, dumating si Arturia sa isang silid. At nang sumara ang pinto sa likuran niya, tinanong ng itim na dragon kung gusto niyang makain at sinubukang tanggayan siya ng hangin. Gayunpaman, tumalon si Arturia at sinubukang atakihin ang dragon. Samantala, natarante sina Seki at Saria nang mapagtanto nilang nasa panganib si Arturia. At nang patuloy na tumakbo ang guide stone sa pader, galit na sinuntok ni Seki ang pader, ngunit tumigil nang sumakit ang kanyang mga kamay. Kasabay nito,
Natamba si Arturia nang pinuri siya ng itim na dragon sa kanyang mahusay na pakikipaglaban. Determinado na maiuwi sina Seki at Saria at muling bumangon si Arturia at nagwala. Sa kabila nito, itinumba siya ng dragon sa pader at inatake siya ng ilang mga tusok, na nagpatigil sa kanyang laban. Pagkatapos nito, sinubukan ng dragon na sunugin si Arturia agad-agad, ngunit dumating si Seki kasama si Saria upang protektahan siya mula sa apoy gamit ang kanyang balabal. Nagulat si Arturia, at tinanong kung paano nila siya natagpuan at ipinaliwanag ni Saria na ang batong gabay ang nagdala sa kanila sa isang pader kung saan galit na binutes ni Seki ang isang butas, at mabilis silang gumalaw gamit ang kanyang agarang paggalaw. Pagkatapos ay iniabot ni Seki ang isang potion sa paggaling kay Saria at sinabihan itong pangalagaan si Arturia. Nang sandaling iyon, hinarap niya ang itim na dragon na nagsabi sa kanya na walang sino man sa kanila ang aalis na buhay. Bigla, tinawag ni Seki ang kanyang mga espada at nagdeklara ng digmaan laban sa itim na dragon, ngunit muntik na siyang tamaan ng nagliliyab nitong hininga. Mabuti na lang at naiwasan ni Seki ang atake at gumanti gamit ang mga hiwa mula sa kanyang mga espada, ngunit itinulak siya ng dragon pabalik gamit ang isa pang nagliliyab na atake. Sa puntong ito, napagtanto ni Seki na malakas ang kanyang kalaban. At nang suriin niya ito, napagtanto niyang isa itong level 5,000 na halimaw. Mabilis niyang naiwasan ang isa pang paparating na atake, ngunit natigilan siya ng dragon sa ere bago siya ibinagsak sa isang pader gamit ang buntot nito. Nang lumapag si Seki sa lupa, nagtaka siya kung bakit hindi gumana ang kanyang bind resistance at absorb skills. Nang sandaling iyon, ginamit ng dragon ang pinakamalakas nitong spell, ang Hell Inferno. At nang susubukan nitong sunugin si Seki hanggang maging abo, sinabihan siya ni Saria na gamitin ang spell na ginamit niya rito. Bigla, tinawag ni Seki ang kanyang water dagger at naghagis ng fall disaster spell, na nagpakawala ng malakas na ulan ng tubig sa dragon, na nag-apula sa apoy nito. Nagalit ang dragon, kaya itinutok nito ang kanyang fire breath kay Seki, na pagkatapos ay umiwas sa atake at naghanda sa pag-atake. Bigla, sinubukan muli ng dragon na paralisahin si Seki, ngunit sa pagkakataong ito ay nakawala si Seki at sumugod sa dragon gamit ang isang ultimate skill. Matapos matagumpay na tamaan ang dragon, nawala ang dragon, na nag-iwan ng ilang samsam. Kaya, napabuntong hininga si Seki habang nagtataka kung bakit labis na kinamumuhian ng dragon ang mga tao. Nang maabisuhan siyang nag-level up na siya, tinalon siya ni Saria at tinanong kung bakit siya mukhang malungkot. Hindi pinansin ito, nagtanong si Seki tungkol kay Arturia at sinabi ni Saria na ang potion sa paggaling ang nagpatulog sa kanya. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Seki na umuwi na sila, ngunit ipinaalala sa kanya ni Saria na hindi pa sila nakakahanap ng paraan palabas. Kaya, tiningnan ni Seki ang mga samsam para sa mga pahiwatig na maaaring makatulong sa kanila na makalabas. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ang samsam, sinipsip niya ang ilan sa mga labi ng itim na dragon. Nang tingnan ng hiyas ng itim na dragon, napagtanto niya na ang pagkain nito ay magpapabuti sa lakas ng lahat ng kanyang mahika. Kaya, nilunok niya ito. Di nagtagal, tiningnan niya ang chest at nakakita ng isang bagong balabal na hindi maaaring gasgasin ng anumang sandata at isang talambuhay ng itim na dragon. Sa libro, nalaman ni Seki na ang itim na dragon ay dating Diyos ng tagapag-alaga ng isang lupain ng tao, ngunit nasakop dahil nais ng mga tao na gumawa ng mga sandata gamit ang kanyang mga bahagi. Sa kabutihang palad, isang Demon King ang nagligtas sa dragon. Ngunit tinawag ng mga tao ang mga bayani upang ilabas siya at tinataka ng Diyos ng itim na dragon sa kanyang piitan kung saan siya nanumpa nagagantay sa mga tao. Matapos basahin ang kwento, humagulgol si Seki at nalungkot sa pagtalo sa itim na dragon. Nang magtaka si Saria kung bakit hindi nagpakita si Edward sa pagkakataong ito, isang pagsabog ang sumabog sa mukha ni Seki at ilang sulat ang nahulog. Nang mabasa ang sulat, nalaman niyang galing ito kay Edward, na pagkatapos ay binati siya sa pag-clear ng isa pang piitan at sinabihan si Seki na huwag nang i-clear ang mga piitan dahil magbabakasyon siya. Pagkatapos, lahat sila ay nag-teleport malapit sa lungsod at habang patungo sila sa guild, nagising si Arturia. Bigla, sinimulan niyang suntukin si Seki at hiniling na pababain siya, ngunit sinabi ni Seki na hindi pa siya lubos na nakakabawi. Kaya, humingi ng tawad si Arturia sa pag-akit sa kanila sa kanyang kasawian.
Nang tanungin ni Seki kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinakita sa kanila ni Arturia ang kanyang katayuan at ipinaliwanag na siya ay may masamang kapalaran at ito ang nagbigay sa kanya ng titulong tagapagdala ng kalamidad. Ipinaliwanag pa ni Arturia na mula pagkabata, isinumpa na siya gamit ang titulong iyon at nagdudulot ito ng kasawian sa mga nakapaligid sa kanya. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Seki kung may paraan ba para masira ang sumpa, at sinabi ni Arturia na kailangan na niyang tiisin ito dahil wala naman. Gayunpaman, sinabi ni Seki at Saria na hindi sila naniniwala na nagdala siya ng kasawian sa kanila. Pagbalik sa guild, nasa sabik si Gassel na makita sila. Kaya, tinanong ni Arturia kung ano ang nangyayari, at isiniwalat ni Eris na nangangalap sila ng impormasyon para mahanap sila. Habang nagtataka si Arturia dito, sinabi ni Seki sa kanya na mali siya tungkol sa sumpa dahil mahal siya ng lahat. Bigla, naiyak si Arturia at tumakbo palabas ng gusali. Kaya, sinabihan ni Saria si Seki na habulin siya. Samantala, sa teritoryo ng mga demonyo, ipinaalam ni Leia sa kanyang mga nasasakupan na natalo na ang itim na dragon, na nag-iwan sa kanila ng pagkagulat dahil kasing lakas lang ito ng Demon King. Nang tanungin nila kung sino ang tumalo sa itim na dragon, sinabi ni Leia na hindi niya alam habang idinagdag na may nagpakita na bagong kaaway. Sa isang lugar sa lungsod, sinubukan ni Seki na hanapin si Arturia gamit ang gabay na bato, ngunit nakasalubong niya si Adriglana. Kaya, tinanong niya kung nakita niya si Arturia sa paligid, ngunit sinabi niyang hindi niya nakita at tinanong kung alam niya ang sumpa ni Arturia. Nang kumpirmahin ni Seki na alam niya, hiniling ni Adriglana na lumapit siya sa kanya at sumagot si Seki na sinasabing hindi ito problema dahil nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa kanyang mga melon. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap gamit ang gabay na bato, na siyang nagdala sa kanya sa mga guho kung saan niya unang sinubukan ang guild. Pagdating doon, natagpuan niya si Arturia na nakaupong mag-isa. Kaya, tinanong niya kung ano ang ginagawa niya roon, at tinanong ni Arturia kung talagang kailangan siya ng iba, nang ipaalala sa kanya ni Seki kung gaano kasabik ang lahat sa guild nang bumalik sila at naisip na totoo ito. Samantala, naalala ni Seki ang kahilingan ni Adriglana. Kaya, niyakap niya ito at sinabihan ng ilang mga salitang nakapagpapatibay sa kanya. Samantala, sa guild, nag-alala si Saria tungkol kay Seki, kaya ipinasikat ni Gassel ang kanyang muscle sa harap niya upang alisin ang kanyang pag-iisip dito. Bigla, hinawakan ni Eris ang kanyang leeg gamit ang kanyang laso at tiniyak kay Saria na malamang na nahanap na ni Seki si Arturia. Pagbalik sa mga guho, hindi pinansin ni Seki ang umbok sa kanyang pantalon at kinukumbinsi ang kanyang sarili na naglilingkod siya sa sangkatauhan. Gayunpaman, nang umatras siya, naisip niya ang sitwasyon ni Arturia at nagtaka kung may paraan upang baguhin ang negatibong malas nito. Kaya, hiniling niya rito na iunat ang kanyang kamay at isuot ang singsing ng kamalasan sa kanyang daliri, iniisip na dapat nitong kanselahin ang negatibong malas nito. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Arturia kung para saan ang singsing, at sinabi ni Seki na ito ay isang singsing ng kaligayahan na maaaring magpawalang bisa sa kanyang sumpa at doblehin ang kanyang swerte. Pagkatapos ay tiniyak niya rito na hindi na siya ang magiging kapahamakan at nangakong susuportahan siya. Bigla, itinulak siya ni Arturia at muling tumakbo palayo, na iniwan si Seki na nagtataka kung saan siya nagkamali. Doon niya napagtanto na ang kanyang pananalita ay parang isang panukala, ngunit naisip niyang ayos lang basta't ito ang magpapasaya sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, habang nag-aalmusal, napansin ni Saria si Seki na mukhang nababagabag at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay tinanong niya kung napansin din ba nito na iniiwasan siya ni Arturia, at tiniyak sa kanya ni Saria na hindi siya kinamumuhian nito. Nagulat si Seki at tinanong kung paano siya nakakasiguro, at sinabi ni Saria na mayroon lamang siyang kutob. Pagkatapos nito, tinanong niya si Saria kung ano ang gagawin niya sa araw na ito dahil nakansela ang kanilang pagsusulit sa Pangangaso, at sinabi ni Saria na bibisitahin niya ang ampunan. Nang tanungin din ni Saria kung ano ang gagawin niya, sinabi ni Seki na mangangalap siya ng ilang impormasyon. Pagkatapos, naghiwalay sila ng landas at nagpasya si Seki na matuto ng higit patungkol sa mundo. Pagkatapos ay tumungo siya sa guild upang magtanong kay Gassel ng ilang mga katanungan tungkol sa mundo, ngunit sinubukan ng talunan na ibenta sa kanya ang ilang macho manual.
Nang sabihin ni Seki na hindi siya interesado, dumating si Eris at pinagalitan si Gassel dahil sa pagiging puro muscle ang alam. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Seki na mayroon siyang ilang espesyal na impormasyon para sa kanya. Narinig ito, nagliwanag si Seki sa pag-asang may magandang bagay. Ngunit sa huli ay hiniling ni Eris sa kanya na mag-subscribe sa kanyang social media. Pagkatapos nito, tinanong ni Gassel si Seki kung ano ang gusto niyang malaman, at tinanong ni Seki kung mayroong anumang malaking kaganapan na nangyari kamakailan. Kaya, isiniwalat ni Gassel na narinig niya na may ibang mga bansa na tumawag ng mga bayani mula sa ibang mundo upang talunin ang nabuhay na muling Demon King. Pagkatapos ay sinabi ni Eris na maaari niyang bisitahin ang maharlikang aklatan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagtawag. Habang iniisip ni Seki kung nasaan iyon, inilabas ni Gassel ang isang mabahong mapa kung saan niya iniimbak ang kanyang mga mahahalagang gamit at ibinigay ito kay Seki. Sa ibang lugar, nagreklamo ang hari tungkol sa pagkabigo ni Zakiya na simulan ang pagsasanay sa mga bayani para sa mga totoong labanan at isang salamangkero na nagngangalang Zelos na marami sa mga bayani mismo ang humihiling ng mga totoong labanan. Nang ituro niya na nasa panganib sila ng matinding pinsala kung aatake ang Demon King, iminungkahi ni Zelos na ay patala nila ang mga bayani sa Barbador Magic Academy, kung saan madali silang makakaangat sa ranggo at magagamit bilang mga sandata upang ibaluktot ang mga kalamnan ng imperyo. Dahil sa kuryosidad, tinanong ng hari kung paano iyon gagana, at sinabi ng salamangkero na maaari nilang pilitin ang mga bayani na sumunod sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila ng mga pulsaries ng pagkaalipin. Sa isang lugar sa lungsod, tumatakbo si Arturia habang nagtataka kung bakit nagiging takot-takot ang timog tuwing nakikita niya si Seki. Samantala, sa maharlikang aklatan, sinusuri ni Seki ang ilang libro para sa impormasyon tungkol sa pagtawag ng bayani, ngunit patuloy na nakakahanap ng mga kwento na naglalarawan sa sangkatauhan bilang mga santo at ang mga demonyo bilang mga dyablo. Habang iniisip niya kung aling kwento ang totoo, sinusuri niya ang ilang libro tungkol sa mahika. Ngunit sa tuwing magbubukas siya ng isang pahina tungkol sa isang bagong uri ng mahika, naabisuhan siya na nakuha na niya ang mahika. Di nagtagal, binombard si Seki ng mga abiso tungkol sa lahat ng uri ng mahika na kanyang pinagkadalubhasaan. Kaya't nataranta siya at hiniling na sana ay bumalik siya sa pagiging isang normal. Pagkatapos niyang umalis sa aklatan at nagpas siyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa ibang pagkakataon, nakita ni Seki si Mei, isang babae na may mga tainga ng hayop na nagbebenta ng mga painting. Humanga sa kanyang gawa, bumili si Seki ng isa at itinago ito sa kanyang item box. Bigla, nakatanggap si Seki ng isang aroma, na pagkatapos ay inakay siya sa isang eskinita. Doon, nakakita siya ng isang kafe. At nang hawakan niya ang doorknob, nag-alala siya na baka mapunta siya sa isa pang lungga ng mga masasamang loob. Gayunpaman, dahil nagugutom siya, pumasok siya at nakita ang isang lalaking nagngangalang Ranzi na umiinom sa bar, na nagsabing hindi siya pamilyar sa kanya. Habang nauutal si Seki, inanyayahan siya ni Ranzi sa bar at malugod siyang tinanggap ni Noah na bartender sa kafe. Kasabay nito, gumala-gala si Arturia sa lungsod habang pinoproseso ang kanyang nararamdaman. At nang maguluhan siya, dumating si Adriglana at nag-alok na bigyan siya ng ilang payo. Pagbalik sa kafe, hinainan ni Noah si Seki ng isang mangkok ng pasta. At nang kumain siya, nagalak siya. Bigla niyang kinuha ang plato at inubos ito sa loob ng ilang segundo. Kaya tinanong ni Ranzi kung ito ang kanyang unang pagkakataon sa kafe at isiniwalat ni Seki na opisyal na siyang naging isang adventurer noong nakaraang araw. Nang marinig ito, ipinakilala ni Ranzi ang kanyang sarili bilang isang karaniwang tao at si Noah bilang ang may-ari ng kafe. Sa ibang lugar, inanunsyo ni Adriglana kay Arturia na umibig na siya, na ikinagulat ni Arturia na nagsabing imposible. Nang sandaling iyon, tinanong ni Adriglana kung ang singsing sa kanyang daliri ay para sa kagandahan. Kaya mabilis itong itinago ni Arturia. Ngunit itinuro ni Adriglana na ito ay isang senyales na siya ay binihag at idinagdag na tinanggal ni Seki ang kanyang sumpa gayong maaari naman sana nitong itinaas ang kanyang mga palda. Nang sandaling iyon, nagkomento si Arturia na may nangyayaring relasyon si Seki at Saria. Ngunit sinabihan siya ni Adriglana na aminin na siya ay umiibig. Nang marinig ang salitang pag-ibig, napagtanto ni Arturia na siya ay tapos na, kaya't naiyak siya at tinanong si Adriglana kung paano niya makukuha ang atensyon ni Seki.
Pagkatapos ay tiniyak sa kanya ni Adriglana na tuturuan niya ito ng perpektong paraan upang makuha ang puso nito. Samantala, sa kafe, ipinaliwanag ni Seki ang kanyang sitwasyon sa mga babae sa mga lalaki. Kaya, isiniwalat ni Noah na ang pagbibigay ng singsing sa isang babae ay simbolo ng kanyang panata ng walang hanggang pag-ibig. Nang marinig ito, iniluwa ni Seki ang kanyang inumin habang idinagdag ni Ranzi na mawawala ang mga hiyas ng kanyang pamilya kung magbabago ang kanyang isip. Habang nag-aalala si Seki tungkol sa kanyang launcher, tinanong ni Ranzi kung bakit hindi niya maaaring pakasalan si Arturia, at kinumpirma niya na may ibang babae sa larawan. Kaya, iminungkahi ni Ranzi na aminin niya ang kanyang pagmamahal sa kanilang dalawa, na ikinagulat ni Seki. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Noah na magpalaki ng kanyang mga bola-bola at sabihin sa parehong babae ang kanyang nararamdaman. Dahil sa pagkasabik nito, nagpasalamat si Seki sa kanila para sa pagkain at lumabas ng kafe. Pagkatapos nito, binalaan ni Noah si Ranzi na hindi niya dapat ilantad ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbisita sa kafe dahil isa siyang pampublikong figure. Ngunit sinabi ni Ranzi na walang dapat ipag-alala dahil si Luis, ang pinakamalakas na swordsman ng kaharian, ang mag-aasikaso sa kanya. Pagkatapos ng araw na iyon, tumungo si Seki sa ampunan, umaasang naroon pa rin si Saria. Gayunpaman, habang iniisip niya ang pagbabalita sa mga babae kinabukasan, dumating si Arturia at habang papalapit ito sa kanya, sinubukan ni Seki na linawin ang kanyang tunay na intensyon nang ibigay niya sa kanya ang singsing. Ngunit biglang hinalikan siya ni Arturia at sinabing alam niyang hindi ito nag-propose gamit ang singsing. Gayunpaman, niyakap niya ito habang sinasabing wala siyang pakialam habang inamin niyang umiibig na siya rito. Habang sinasabi ng maninira ng bahay na alam niyang may nangyayari sa kanila ni Saria, tinanong niya si Seki kung hindi pa ba siya sapat. Nang sandaling iyon, naalala ni Seki ang payo na natanggap niya sa kafe. Kaya niyakap niya si Arturia at sinubukang magsalita ngunit biglang lumabas si Saria sa ampunan na nagbigay kay Seki ng isang sorpresa sa kanyang buhay. Nakakagulat na sinabi ni Saria na tinanggap ni Seki si Arturia habang idinagdag na matagal na niyang kilala na siya ay isang ari-arian ng komunidad. Nang sandaling iyon ay hinarap ni Seki si Arturia at inamin ang kanyang pag-ibig bago ito hinalikan din. Pagkatapos nito, sumama si Saria sa kanila sa isang group hug habang ang kanilang iba pang mga kaibigan ay dumating upang batiin sila. Kinabukasan, kinausap ni Gassel sina Seki at Saria habang walang kahihiyang ikinakaway ang kanyang muscle sa kanilang mga mukha. Naiinis, sinabihan siya ni Seki na itigil ang pagpapakita ng kahihiyan at makipag-usap ng normal. Kaya, itinuro ni Gassel na ang bawat mataas na ranggong adventurer ay nangangailangan ng kabayo upang mapadali ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang mapa mula sa kanyang paboritong imbakan at ibinigay ito kay Seki upang matulungan siyang makarating sa isang kwadra. Kalaunan, mag-isa na lang si Seki dahil abala sina Saria at Arturia, kaya tiningnan niya ang mapa. At nang sa wakas ay natagpuan na niya ang kwadra, pumasok siya at sinabing gusto niyang bumili ng kabayo. Pagkatapos ay tinanong ng may-ari ng kwadra kung susubukan din ba niyang sumali sa Royal Cup. Ngunit dahil walang imak na nakatitig si Seki na parang resulta ng isang eksperimento sa clonang, ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na ito ay isang karera ng kabayo kung saan kahit ano ay pwede. At dahil napakadelikado nito, ang mga kalahok ay nakakuha ng mamahaling premyo. Pagkatapos nito, ipinakita ng may-ari ng kwadra kay Seki ang mga kabayong ibinebenta niya, simula sa isang kabayong dragon. Pagkatapos nito, lumipat siya sa kabayong USA, na mukhang stuffed animal at ipinaliwanag na doble ang horsepower nito kaysa sa kabayong dragon. Nang magkomento si Seki na mukhang talunan ang kabayong USA, sinabi ng may-ari ng tindahan na maaari itong maging kapaki-pakinabang kapag sinanay. Gayunpaman, nang tapikin niya ang kabayong USA, ito ay bumagsak at nasawi. Kaya, ipinaliwanag ng may-ari ng kwadra na madaling masawi ang mga kabayong USA dahil sa sobrang walang isip nila ay nakakalimutan nilang huminga. Pagkatapos nito, itinuro ng may-ari ng kwadra ang huling kabayong magagamit at sinabing ito ay isang alkalde na may mga isyu sa galit. Habang ipinaliwanag niya na hindi niya irerekomenda ang kabayo, itinuro ni Seki na ito ay isang donkey at biglang sinipa at tinapakan ng donkey ang buhay ng may-ari ng kwadra. Bigla, natuto si Seki na maunawaan ang lahat ng wika. Kaya,
narinig niya ang donkey na nagsasabing maaari lamang siyang hawakan ng mga itinuturing niyang karapat-dapat. Kaya nagkomento si Seki na marami siyang sinasabi para sa isang donkey, na ikinagulat ng donkey, na pagkatapos ay nagtanong kung sino siya. Bago siya sumagot, inatake siya ng donkey. Ngunit sa kabutihang palad, naiwasan niya ang mga pag-atake at hinawakan ang donkey sa mga binti nito. Pagkatapos ay itinaas niya ang donkey, na pagkatapos ay nagprotesta at humiling na ibalik sa dati. Gayunpaman, sinabi ni Seki na hindi niya maaaring ipagsapalaran ang paggawa nito at masipa. Kaya, sumuko ang donkey at kinilala si Seki habang humihingi ng paumanhin sa pag-atake sa kanya kanina. Pagkatapos nito, nag-alok siyang maglingkod kay Seki at nagpakilala bilang si Lul Oni. Bigla, ang nalilitong may-ari ng kwadra ay muling tumayo at nagbanta na papahirapan si Seki. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, pinalayas siya ng donkey mula sa gusali. Kalaunan, naglakad si Seki sa lungsod kasama si Lul Oni, na nakaramdam ng isang amoy, kaya nagpa siya si Seki na ilibre siya ng masarap na pagkain. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Lul Oni na gugugulin niya ang buong buhay niya sa pagbabayad kay Seki para sa pagpapakain sa kanya. Nang sandaling iyon, nakita nila ang isang lalaking nagngangalang Clay na sinusubukang kumbansihin si May na sumali sa isang kompetisyon sa pagpipinta. Kaya, sumabad si Seki, na kinainis ni Clay, na nagtanong kung sino siya. Nang makita si Seki, nagpasalamat si May sa pagbili ng kanyang pagpipinta habang sinabi ni Clay na hindi siya makapaniwala na sa wakas ay may nakapansin sa kanyang talento. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat siyang sumali sa kompetisyon sa pagpipinta ng kawang gawa, ngunit sinabi ni May na baguhan pa lamang siya. Pagkatapos ay nilapitan ni Clay si Seki upang tanungin kung talagang binili niya ang isa sa mga pinta ni May. At nang kumpirmahin ni Seki na talagang binili niya, ipinakita sa kanya ni Clay ang isa sa kanyang mga pangit na pinta at nagsimulang magsalita na parang isang henyo sa sining. Gayunpaman, sinabi ni Seki na hindi lang iyon ang ipinintang larawan at tinanong kung sino siya. Bilang tugon, ipinakilala ni Clay ang kanyang sarili bilang isang mahiwagang artist at bumalik sa pag-imbita kay May na sumali sa kompetisyon. Nang marinig ito, sinabi ni Seki na sasali siya sa Royal Cup at hiniling kay May na sumali sa kompetisyon kung mananalo siya. Nagulat siya nang itinuro ni May na mapanganib ang Royal Cup at inamin ni Seki na natatakot siya, ngunit sinabi niyang sulit ito kung bibigyan siya nito ng lakas ng loob na sumali sa kompetisyon sa pagpipinta. Nang sandaling iyon, sinabi ni Clay na ang isang masarap, maalamat, at higanteng isda ay isa sa mga gantimpala ng pagkapanalo sa Royal Cup. Nang marinig ito, natuwa si Lul Oni. Kaya tinanong ni Clay si Seki kung sasakay ba siya kay Lul Oni sa kompetisyon. At nang kumpirmahin niya na sasakay siya, tinitigan siya ni Clay at May na parang kakapirma lang niya ng kanyang warrant. Nang dumating ang araw, inanunsyo ng host na ang pangalawang pwesto ay makakakuha ng mga maanghang na larawan ng kapitan ng Valkyrie habang ang mananalo ay makakasama ang mga Valkyrie sa buong araw. Habang nababaliw ang mga manunood dito, sumang-ayon sina Lul Oni at Seki na hangarin ang ikalimang pwesto at makuha ang higanteng isda. Nang sandaling iyon, dumating sina May at Clay. At habang hinihikayat sila ni Clay, pinayuhan sila ni May na umatras. Gayunpaman, sinabi ni Seki na dati siyang katulad niya hanggang sa tinulak siya ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay sinabi niya na sinusubukan din niyang gawin ito para sa kanya. Kaya, umupo siya kay Lul Oni at na-excite para sa karera. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng host ang karera at sinabing pinapayagan ang pag-aalis ng mga kapwa racer. Biglang bumukas ang mga gate at nagsimula ang karera. Ngunit natamba ang mga kabayong USA dahil sa gulat habang nagsimulang mag-catwalk si Lul Oni sa track. Nagulat si Seki at tinanong kung ano ang nangyayari. Kaya, sinabi ni Lul Oni na hindi siya nag-almusal dahil inaabangan niya ang napakalaking isda. Mabilis na inabot ni Seki ang kanyang imbakan at nakakita ng isang bunga ng ebolusyon at inalok ito kay Lul Oni. Samantala, ang iba pang mga racer ay nagsama-sama sa track hanggang sa may dalawang racer na naglalaban para sa unang pwesto. Nang sandaling iyon, isa sa kanila ang sumipol at tinawag ang isang halimaw na lobo sa track. Nang makita ito, nataranta ang mga racer at ang host. Ngunit nang malapit na niyang ipahayag ang pagkansela ng karera, sina Seki at Lul Oni ay sumugod patungo sa kanila ng napakabilis habang hinihiyawan sila ng mga tao. Nag-aalala, sinabihan ni Seki si Lul Oni na bumagal,
ngunit sinabi niyang hindi niya kaya habang sinisisi ang bunga ng ebolusyon. Bigla, tumalon siya sa ibabaw ng ibang mga racer at nang lumapag siya sa gitna ng mga lobo, ang impact ng kanyang paglipad ay nagpalipad sa kanila, naiwan ang A-rank leader ng mga lobo. Nang sandaling iyon, inutusan ng racer na tumawag sa mga lobo ang Alpha Wolf na ilabas sila. Ngunit sumugod si Luloni patungo dito at sinipa ang ilong nito, napaslang ang halimaw. Dahil sa gulat dito, nagpa siya ang ibang mga racer na isuko ang karera. Kaya, sumakay si Seki at tinapos ang karera. Habang nagdiriwang ang mga manunood, natuwa si May at sinabi kay Clay na sasali siya sa kompetisyon. Samantala, ikinalungkot ni Luloni ang hindi pagkuha ng napakalaking gantimpalang isda. Kaya, inalo siya ni Seki sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa paggawa ng kanyang makakaya. Dahil dito, niyakap ni Luloni si Seki at biglang nagningning. Nagkataon, pumasok sina Saria at Arturia at pinanood si Luloni na magbagong anyo bilang isang babae na walang damit. Bigla, sumugod siya kay Seki, dahilan para damyugo ang ilong nito. Nagulat, tinanong ni Seki kung siya ba talaga si Luloni, at kinumpirma niya na siya nga. Nang mapansin ang mga pagbabago sa kanyang katawan, mabilis na tinakpen ni Luloni ang kanyang mga asset, habang pinatunog ni Arturia ang kanyang mga daliri at tinanong si Seki kung ano ang ginagawa nito. Gayunpaman, bago pa man niya maipaliwanag ang kanyang sarili, sinira ni Arturia ang kanyang pangagamit ang kanyang kamao. Pagkatapos nito, sinabihan niya si Seki na maghanap ng mas magandang dahilan para sa panloloko dahil hindi niya mapaniwalaan ang kanyang katawa-tawang kwento tungkol sa pagbabago ni Luloni. Nang sandaling iyon, kinumpirma ni Saria na nagsasabi ng totoo si Seki at nag-anyong Gorilya para patunayan ito. Habang namamangha si Arturia dito, ipinaliwanag ni Saria na siya ay orihinal na isang halimaw na naging tao matapos kainin ang bunga ng ebolusyon. Kaya, sinunggaban ni Arturia si Luloni at tumungo sila sa isang tindahan ng damit kung saan sinubukan niya ang isang damit at nagpasalamat kay Arturia para sa kanyang hindi kapani-paniwalang estilo sa pananamit. Nang sandaling iyon, ilang mga babaeng nagngangalang Lorna at Claudia ang biglang pumasok at nagpakilala bilang mga Valkyrie ng bansa. Pagkatapos nito, hiniling nila kay Seki na iunat ang kanyang mga kamay, at nang gawin niya ito, nilagyan nila siya ng mahiwagang posas. Pagkatapos, ipinaliwanag nila na inutusan silang dalhin siya, na ikinagulat ni Seki, na nagtanong kung may ginawa ba siyang mali, ngunit hindi pinansin ng mga babae ang kanyang tanong at inilayo siya. Samantala, sa teritoryo ng demonyo, nagkita-kita ang mga kapitan ng hukbo ng demonyo at nagtaka kung bakit sila ipinatawag. Habang pinagalitan nila si Leia dahil sa pagiging huli, pumasok si Lotia, ang anak na babae ng Demon King, at nagpasalamat sa kanila sa pagtugon sa kanyang pagtawag. Pagkatapos nito, isiniwalat niya na ipinatawag niya sila upang pag-usapan ang isang alyansa sa kaharian ng Windbird. Habang lahat sila ay nagtataka rito, isang pangit na matabang nagngangalang Chris ang nagtanong kung talagang sinusubukan niyang bumuo ng alyansa sa mga tao na umusig sa mga demonyo sa loob ng maraming taon at sinliyohan din ang kanyang ama. Bilang tugon, sinabi ni Lotia na narinig niya na ang hari ng Windberg ay nakikipag-ugnayan sa ilang mga demonyo. Nang sandaling iyon, itinuro ni Leia na ang itim na dragon ay nag-iisang natalo ng isang tao mula sa Windberg. Habang ang isa ay nagtataka rito, isinalaysay ni Leia kung paano niya tinawag ang kaluluwa ng dragon at sinabi nito sa kanya na natalo siya ng patas sa isang taong nagngangalang Seki. Nang marinig ito, nagreklamo si Chris na sapat na ang paghihirap ng hukbo ng Demon King mula sa mga tao, ngunit sinabi ni Lotia na hindi sila maaaring kumapit sa nakaraan magpakailanman at iminungkahi na simulan nilang mabuhay kasama ang mga tao. Gayunpaman, binanggit ni Chris ang isang propesya tungkol sa isang kalamidad na mangyayari sa mga demonyo kung makikialam sila sa mga tao. Pagkatapos ay nag-alok si Lotia na isakripisyo ang kanyang ulo kung magkatotoo ang propesya. At nang hindi tumigil si Chris sa pagsasalita tungkol dito, nagbanta ang isa pang kapitan na dudurugin siya. Dahil sa inis, tumungo si Chris sa pinto at sinabing matututunan nilang lahat kung gaano kawalang isipan ang makipag-alyansa sa mga tao. Pagkaalis niya, humingi ng suporta si Lotia sa mga kapitan, at lahat sila ay nangako ng suporta para sa kanya. Samantala, pagdating sa kanyang silid, nagluksa si Chris tungkol sa pagkasira ng kanyang mga plano, ngunit naisip niyang may magagawa pa rin siya tungkol dito.
Samantala, sa kaharian ng Windberg, dumating sina Seki at ang mga Valkyrie sa kastilyo, at tinanong niya kung bakit siya dinala. Nang sandaling iyon, itinuro ni Lorna na gugugulin niya ang araw kasama nila simula nang manalo siya sa Royal Cup. Nang tanungin niya kung bakit siya nakaposas at nagprotesta, pinalaya siya ni Claudia, habang inanunsyo ni Lorna na nakarating na sila sa training grounds at ipinaliwanag na ito ay protektado ng isang harang na hindi masisira kahit na ang mga salamangkero ay nag-apply ng mahika ng buong lakas. Pagkatapos ay sinabi ni Claudia na hindi papayagan ni Luis ang mga salamangkero na gawin iyon. Kaya tinanong ni Seki kung talagang nakakatakot si Luis. Bilang tugon, nataranta si Lorna at sinabing isa siyang halimaw. Pagkatapos, nakita nila ang pagsasanay ng mga Valkyrie kasama si Luis, na pagkatapos ay madaling binugbog silang lahat at sinabihan silang pagbutihin ang kanilang mga pag-atake. Di nagtagal, nilapitan sila ni Luis at ipinakilala ang kanyang sarili bilang pinuno ng mga Valkyrie sa kaharian. Nang ialok ni Seki ang kanyang kamay para makipagkamay, inabutan siya ni Luis ng isang espadang kahoy at iminungkahi na magkaroon sila ng isang kunwaring labanan. Pagkatapos ay tumugon si Seki sa pamamagitan ng pagtatanong kung maaari siyang umuwi, ngunit hinugot ni Luis ang kanyang espadang kahoy at lumapit para sa isang pag-atake. Sa ibang lugar, ang mga tinawag na bayani ay naka-enroll na sa Barbador Academy. Kaya, nakasalubong ni Kanazoki at ng kanyang mga kaibigan ang isang lalaking nagngangalang Oyama, na nagsabing nagulat siya nang makita na ang isang tamad na tulad ni Kinji ay nakapasok sa akademya. Bago pa man makareact si Kinji, pinigilan siya ni Kanazoki at tinanong si Oyama kung ano ang gusto niya. Nang sandaling iyon, isa sa mga background extra ni Oyama ang nagmungkahi na mayroon silang maliit na laban para makita kung kaninong grupo ang makakatalo ng mas maraming halimaw. Nang sandaling iyon, isinandal ni Oyama si Kanazoki sa isang pader habang sinasabing magiging mahinahon siya sa kanya, ngunit tinapik niya ito ng mahinahon at sinabing wala siyang interes sa laban. Kaya, umalis si Oyama kasama ang kanyang mga kaibigan habang nagbabantang ipakita kay Kanazoki kung ano ang mangyayari kapag sila ay natalo. Samantala, pabalik sa kastilyo, nabaliw si Luis sa kanyang mga pag-atake kay Seki. At nang umiwas siya sa kanila, sinabi niyang humanga siya. Pagkatapos nito, nagpa siyang atakihin siya gamit ang kanyang buong lakas, na nagpagulat kay Seki. At habang iniinda niya ito, sinabi ni Lorna na nagulat siya nang makita ang isang taong kayang umiwas sa mga pag-atake ni Luis at nagtaka kung tao ba si Seki. Nang sandaling iyon, sinabi ni Luis na hindi niya kailanman inakala na hindi gagana ang kanyang mga seryosong pag-atake. Kaya, nagpa siyang tapusin ito gamit ang kanyang trump card. Nang marinig ito, nataranta si Seki. Ngunit nang sumugod si Luis patungo sa kanya, nagbukas siya ng isang bagong kasanayan na nagpapataas ng kanyang mga reflexes. Bigla, naiwasan niya ang atake ni Luis at mahusay na sinipa ang espada mula sa kanyang kamay, na nag-iwan kay Luis na nagulat. Halos kaagad, itinapat ni Seki ang kanyang espada sa kanyang lalamunan at tinapos ang tunggalian na ikinagulat ng lahat pati na rin niya. Nang maramdaman ito, tinanong ni Lorna kung bakit siya umaarte na gulat at kinumpirma ni Seki na talagang gulat siya sa sarili niyang mga kakayahan. Nang sandaling iyon, lumuhad si Luis sa harap niya at tinanong kung maaari niya siyang tawaging master. Sa isang lugar sa kastilyo, pinanood ng isang nanghihimasok ang hari habang pinaglilingkuran siya ng isang salamangkero sa kanyang silid. At nang umalis siya, palihim na pumasok ang nanghihimasok. Kasabay nito, umupo si Lorna kasama si Seki sa isang mesa at nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay kay Luis ng kanyang unang hamon dahil naging henyo siya sa espada mula pagkabata at ang tanging katapat niya ay ang Black Paladin. Matapos ipaliwanag na muling ginagawa ni Luis ang mga pamamaraan na nasaksihan niya sa mga tunggalian ngunit walang kasanayan or mahika, sinabi ni Seki na siya ay may talento. Nang sandaling iyon, dumating si Luis at nagpasalamat kay Seki sa pagliligtas sa kanya. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Seki kung ano ang ibig niyang sabihin, at itinuro ni Luis na nakakalungkot ang maging pinakamahusay na swordsman sa kaharian, kaya wala siyang mga kaibigan. Nang sandaling iyon, sinabi ni Seki na ayos lang kung sa tingin niya ay makakaabot siya sa antas, ngunit idinagdag niya na wala siyang gaanong maituturo sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Luis na magbabantay siya at magnakaw ng mga teknik mula sa kanya. Pagkatapos ay hinailan niya siya at iminungkahing magduel muli, ngunit nagpakita ang isang katulong at inanunsyo na inatake na ang hari.
Gayunpaman, nang mag-alok siya ng tulong, sinabi ni Claudia na hindi nila maaaring isama ang isang tagalabas na tulad niya. Pagkatapos nilang umalis, ginamit ni Seki ang kanyang World Vision skill at hinanap ang nanghihimasok. Matapos mag-imbestiga pa, napagtanto ni Seki na ang nanghihimasok ay isang babae na nagngangalang Olga na nasa ilalim ng spell ng pagkaalipin. Nagkataon, tumungo si Olga sa kanya at tumalon pababa mula sa itaas na palapag. Kaya nagkomento si Seki na mukha talaga siyang assassin, na ikinagulat ni Olga, na pagkatapos ay naghagis ng ilang kutsilyo sa kanya. Gayunpaman, nasalo ni Seki ang mga kutsilyo at sinabing hindi niya ito mababawi dahil mapanganib ang mga ito para sa kanya. Bigla, walang malay na nag-activate si Seki ng isang reflex defensive skill at idiniin ang balabal ni Olga sa dingding gamit ang mga kutsilyo. Habang nagtataka si Seki kung bakit automatikong kumilos ang katawan nito, tumalon si Olga mula sa dingding at inatake siya gamit ang mga kutsilyo, na nagpaisip kay Seki kung bakit siya naging isang assassin. Gayunpaman, naiwasan niya ang mga pag-atake nito at nat-ambush siya ng malamig. Habang karga niya ito, dumating ang mga Valkyrie. Kaya, sinabi niya sa kanila na siya ang assassin. Habang nahihirapang paniwalaan ito ni Lorna, inutusan siya ni Luis na tanungin si Olga dahil siya ang nangungunang tagapag-imbestiga sa bansa matapos malaman mula kay Ares. Pagkatapos nito, nagtanong si Seki tungkol sa hari at isiniwalat ni Luis na hindi na ito Magi gising dahil inatake siya gamit ang isang punyal na isinumpa ng walang hanggang pagtulog. Pagkatapos ay idinagdag niya na walang sino man ang hindi nakagawa ng sumpa. At habang nag-aalala sila tungkol dito, naalala ni Seki kung paano niya binaligtad ang sumpa ni Arturia. Kaya, hiniling niya na dalhin siya sa hari. Pagdating sa silid ng hari, napagtanto niyang si Ranzi iyon at nataranta nang makita niya ang kanyang sugat na naglalabas ng madilim na aura. Nang makita ang reaksyon nito, tinanong ni Claudia kung kilala niya ang hari, at sinabi ni Seki na nagkita na sila ng isang beses. Habang iniisip niya kung sapat ba ang kanyang paggalang, dumating si Florio, ang kapatid ni Luis, na siyang pinuno ng mga salamangkero. Kaya, ipinakilala ni Seki ang kanyang sarili at tinanong ang tungkol sa kalagayan ng hari. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Florio na pinagaling na niya ang ilan sa mga sugat, ngunit hindi niya mapigilan ang sumpa at hiniling kay Seki na tulungan sila. Nang sandaling iyon, naisip ni Seki na walang mahika upang mapawalang bisa ang mga sumpa. Kaya, nagpa siya siyang gumawa ng isa. Bigla niyang ginamit ang kanyang kasanayan sa paglikha ng mahika at nagsimulang lumikha ng isang bagong mahika gamit si Ranzi bilang kanyang lab rat. Doon niya sinimulang maghanap ng mga sagot kung paano gagawin ang mahika at lumikha ng isang spell upang baligtarin ang sumpa. Mabuti na lang at pinagaling ng mahika ang mga sugat ni Ranzi at nagising siya, at nagtanong kung bakit siya natutulog. Ipinaliwanag ni Florio na binawi ni Seki ang sumpa at habang binabaliwala ito ni Seki, nagpasalamat si Ranzi sa kanya at inalok siyang gantimpalaan. Nang tangkaing tanggihan ni Seki ang alok, sinabi ni Luis na hindi niya pwedeng tanggihan dahil iniligtas niya ang buong bansa. Kaya, sinabi ni Seki na mayroon siyang kahilingan. Samantala, sa kalapit na bansa, nilapitan ni Zakia ang hari upang magtanong tungkol sa mga ipinatawag na bayani. At sumagot ang hari na sinasabing lahat sila ay ipinadala sa Barbador Magic Academy. Sa akademya, pinag-usapan ni Kanazoki at ng kanyang mga kaibigan kung paano sila hindi na isasama sa mga aktibidad. At habang nagtataka sila kung bakit, dumating sina Oyama at ang kanyang mga kaibigan, sina Rento at Masaya, at nagtanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Bilang tugon, hiniling ni Kanazoki na umalis na sila dahil wala naman silang pakialam doon. Nang magsimulang uminit ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang grupo, isiniwalat ni Kanazoki ang kanilang pinag-uusapan. Ipinaalala sa kanila ni Masaya ang tagubilin ni Zelos na ipakita nila ang kanilang mga kapangyarihan bilang mga bayani. Sinabi ni Oyama na mas magaling sila kaysa sa ibang mga estudyante, habang pinagalitan naman ni Masaya si Kanazoki at ang kanyang mga kaibigan dahil sa pagsisikap nilang maging mabubuting tao. Samantala, sa Kastilyo, naligo sina Luis, Lorna, at Claudia at pinag-usapan ang kahilingan ni Seki na magsanay ng mahika at swordsmanship kasama si Luis at ang iba pang mga Valkyrie, at nawalan sila ng masabi dahil dito. Sa ibang lugar sa bansa, naligo rin sina Arturia, Saria, at Luloni at nag-alala kay Saiki.
Tinanong ni Arturia si Saria kung hindi ba siya nag-aalala na baka bumalik si Seki na may kasamang bagong babae. Bilang tugon, sinabi ni Saria na hindi ito problema dahil nagtitiwala siya kay Seki, ngunit sinabi ni Arturia na naiinggit siya. Matapos maisip ang iba't ibang mga babae na nakikipagsesyon kay Seki, sumigaw siya, sinasabing mababaliw siya kung sakaling mangyari ito. Samantala, sa kalapit na bansa, tinanong ni Sakiya ang hari sa desisyon nito na ipadala ang mga bayani sa Barbador Magic Academy. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Zelos dahil sa pagtatanong sa mga ideya ng hari, habang sinabi ng hari na ang mga bayani ay mga sakripisyo lamang. Pagkatapos ay tinanong ni Zakiya kung ano ang gagawin nila kung mag-aalsa ang mga bayani, ngunit sinabi ni Zelos na imposible ito dahil nilagyan na sila ng mga pulse-eras ng pagkaalipin. Nang magalit si Zakiya tungkol dito, may nagtangkang tapusin ang hari, ngunit hinaranggan ni Zakiya ang palaso. Dahil sa inis dito, inutusan ng hari si Zakiya na habulin ang tao, kaya tumalon siya sa bintana habang iniisip ng hari kung ang mga demonyo ba iyon. Pagkatapos ay ipinaalam ni Zelos na narinig niya na si Ranzi ay nakikipag-alyansa sa mga demonyo at itinuro na ito ay pagtataksil. Gayunpaman, inihayag ng hari na nagpadala na siya ng isang Twilight Assassin upang hawakan ito. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sina Arturia, Saria, at Luloni sa kastilyo upang makita si Seki. At nang makita nila siya, sinabi ni Arturia na pumunta sila dahil patuloy na nagseselos si Saria. Habang itinatanggi ito ni Saria, nagpakita si Luis na napakaganda kaya inatake ni Arturia si Seki habang tinatanong kung nakikipagsesyon na ba siya sa kanya. Mabilis na ipinaliwanag ni Seki na si Luis ang kapitan ng mga Valkyrie, na ikinagulat ng mga kababaihan. Pagkatapos ay ipinakilala ni Saria ang kanyang sarili bilang asawa ni Seki, habang ipinakilala ni Arturia ang kanyang sarili bilang kasintahan nito. Nang marinig ito, natarante si Florio at nagkomento na si Seki ay isang tunay na lalaki habang ipinakilala ni Luloni ang kanyang sarili bilang tapat na lingkod ni Seki. Ikinagulat ni Seki, na natarante rin ang sabihin din ni Luis na ipinagmamalaki niya na siya ang kanyang master. Sinabi ni Florio na sinumang lalaki ay magbibigay ng mga alahas ng kanilang pamilya upang mapunta sa kanyang sapatos. Samantala, sa isang silid sa isang lugar sa kastilyo, si Lorna ay nagbihis na parang isang espesyalista sa litigo at inihanda ang kanyang litigo upang pahirapan si Olga. Ilang sandali pa, sinimulan ni Lorna ang paghagupit sa mga paa ni Olga habang nanonood ang iba, at sinabi ni Claudia na nagsisimula pa lamang si Lorna. Nang sandaling iyon, naglagay si Lorna ng isang mangkok ng hiwa ng baboy at hinayaan si Olga na maramdaman ang aroma habang kumakain siya mula sa mangkok. Maya-maya, sinabihan ni Lorna si Olga na magsalita kung gusto niyang matikman ang pagkain, ngunit biglang pumasok si Seki at tinawag siyang demonyo. Nagulat siyang makita si Luis at tinanong din ni Lorna kung ano ang ginagawa niya roon, at tinanong din ni Luis kung bakit niya ginagamit ang mga nakakapangilabot na pamamaraan. Bilang tugon, sinabi ni Lorna na inakala niyang magsasalita si Olga kapag nagutom na siya. Nang marinig ito, kinansela ni Luis ang hapunan ni Lorna, na ikinagulat niya nang sumigaw siya at humingi ng tawad. Pagkatapos, tinanggal ni Luis ang mga piring ni Olga habang inihahain ni Seki ang isang pagkain at sinabihan siyang kumain hanggat gusto niya. Pagkatapos niyang maubos ang laman ng mangkok, nagpasalamat si Olga sa kanila para sa pagkain at tinukoy ni Luis ang kwelyo sa kanyang leeg bilang kwelyo ng pagkaalipin. Pagkatapos ay sinira ni Seki ang kwelyo na malamang ay napilitan siyang atakihin si Ranzi habang nagkomento si Lorna na hindi nila dapat inutusan ang interogasyon gayong alam na nila ito. Nang iminungkahi ni Seki na tanggalin nila ang kwelyo, sinabi ni Olga na imposible ito at hinawakan ang kwelyo. Bigla siyang nakuryente, dahilan para mapaisip si Seki kung sino ang kayang gumawa ng ganito kalupit na bagay. Samantala, sa kalapit na bansa, ipinaalam ni Zelos sa hari na si Olga ay nabihag at tiniyak sa kanya na masisiguro niyang hindi ito magbubunyag ng anumang sikreto. Kaya, sinabihan siya ng hari na magpatuloy. Sa isang malapit na lugar, inihampas ni Zakiya ang kanyang espada habang iniisip ang kanyang pagtugis sa salarin na nagtangkang pumaslang sa hari. Naabutan niya ang asasin na pagkatapos ay tinutukan siya ng kanyang palaso at nagpakilala bilang si Shin. Nang sandaling iyon, hinugot ni Zakiya ang kanyang espada at tinanong si Shin kung bakit niya sinusubukang ilubog ang bansa sa kaguluhan.
Bilang tugon, sinabi ni Shin na ang kaharian ay matagal nang nasa kaguluhan at nagpana kay Zakiya, na pagkatapos ay hinaranggan ito. Pagkatapos nito, bumunot si Shin ng mas maraming palaso at inakusahan si Zakiya na walang alam sa pinagdadaanan ng mga tao. Pagkatapos magpaputok ng mas maraming putok, bumunot si Shin ng mas maraming palaso at sinabing sinusubukan niyang ipaghiganti ang isang demonyong babae na pinaslang ng ilang sundalo dahil sa isang utos na ibinigay mula sa itaas. Nang sisihin ni Shin ang hari sa pagkasawi ng demonyong babae, sinabi ni Zakiya na maaari niyang palampasin ang sinumang nagbabanta sa imperyo, anuman ang kanilang mga dahilan. Nang marinig ito, tinawag ni Shin si Zakiya na isang puppet, na inisin siya dahil sinabi niyang gusto lang niyang protektahan ang bansa at tumawag ng isang mahiwagang espada na hiyas. Bigla, nagpana si Shin ng maraming palaso, ngunit hinaranggan silang lahat ni Zakiya gamit ang mahiwagang espada. Gayunpaman, isang palaso mula sa buwan ang biglang tumama sa kanyang binti, na ikinagulat ni Zakiya, na nagtaka kung saan ito pinaputok. Nang sandaling iyon, pinaulanan ni Shin ng mga palaso kay Zakiya, ngunit tinagan niya ang mga palaso at sinabihan si Shin na sumuko. Gayunpaman, sinabi ni Shin na maglalaban sila sa ibang araw muli at tumalon mula sa bubong. Sa totoong panahon, naalala ni Zakiya na tinawag siyang puppet at ibinuhos ang kanyang galit sa isang kalapit na puno. Samantala, sa kastilyo, habang sinusubukan ni Seki na maghanap ng paraan upang masira ang kwelyo ng pagkaalipin ni Olga, dumating ang mga babae at pagkatapos ay kumuha siya ng inspirasyon mula kay Abraham Lincoln at nauwi sa paglikha ng isang mahika na pumuputol sa kwelyo ng pagkaalipin. Dahil dito, nagsimulang umiyak si Olga habang inaalo siya ni Luis. Nang sa wakas ay kumalma na siya, ipinakilala ni Olga ang kanyang sarili at isinalaysay kung paano minamaltrato ng Imperyong Kaiser ang mga taong tulad niya. Minsan bago ito, sa isang bilangguan, siya ay nahiwalay sa kanyang ina at dinala sa isang pasilidad kung saan sinanay ang mga batang human beast na maging sandata ng pagpuksa. Pagkatapos nito, naging isang assassin si Olga na naglilingkod sa maharlikang pamilya ng Imperyong Kaiser. Nang matapos si Olga sa pamamagitan ng pagkondena sa kanyang sarili, hinawakan ni Seki ang kanyang mga kamay at sinisi ang imperyo sa paggamit sa kanya sa ganoong paraan. Pagkatapos, sinabi ni Seki kay Olga na ituring siya bilang kanyang nakatatandang kapatid, at iminungkahi ni Saria na manatili siya sa kanila, ngunit sinabi ni Olga na maaaring dumating ang imperyo para sa kanila. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Seki na maaari niya siyang protektahan mula sa imperyo. Nang tanungin niya si Luis kung ano ang iniisip niya, sinang-ayunan niya ang ideya habang sinasabi na nais din ni Ranzi na makitang protektado si Olga dahil bata pa siya. Sa ibang lugar, nag-uusap sina Chris at Zelos sa pamamagitan ng mga glass orb, at isiniwalat ni Chris ang mga plano ni Lotia na makipag-alyansa sa Winburg. Nang sandaling iyon, nagpasya silang gampanan ang kanilang mga papel at ituloy ang kanilang mga plano. Pagkalipas ng ilang araw, sa kastilyo, nagsanay si Seki ng magic control sa ilalim ni Florio, na nagsabing bumuti na siya, habang idinagdag na lahat ng ito ay salamat sa kanyang mga kasanayan. Di nagtagal, dumating si Luis upang makita si Seki, na napansin naman niya na tila naiiba siya. Kaya tinanong ni Luis kung maaari niyang protektahan ang kanyang ama habang wala ito, na ikinagulat ni Seki. Kaya tinanong niya kung saan ito patungo, at sinabi ni Luis na ang Black Paladin ay nagpadala ng ulat tungkol sa dumaraming bilang ng mga halimaw sa kanilang mga hangganan at nangangailangan ng tulong ng mga Valkyrie. Pagkatapos ay sinabi ni Seki na isa lamang siyang adventurer, ngunit ipinaalala sa kanya ni Luis na minsan na niya itong natalo, kaya pumayag si Seki na gawin ito. Di nagtagal, habang hinahatid ni Seki at ng iba pang mga babae ang mga Valkyrie, tinanong ni Saria kung gaano katagal siya mawawala, at sinabi ni Luis na aabutin ito ng mahigit isang buwan. Kaya, dumating ang iba pang mga Valkyrie at nagpaalam sila bago umalis. Pagkatapos ng mas maraming pagsasanay kay Florio, mas gumaling si Seki sa pagkontrol ng kanyang mahika. Kaya, nagkomento si Florio na maaaring makuha na niya sa wakas ang control skill. Pagkatapos nito, habang ikinalulungkot ni Seki kung gaano kaina ang kanyang power control, naabisuhan siya na nakuha niya lang ang endless hell skill. Habang siya ay natataranta at nagtataka kung ano ang ginagawa ng kasanayang iyon, dumating sina Gassel at Eris sa kastilyo at labis na natuwa nang makita siya. Dahil sa kuryosidad,
tinanong ni Seki kung ano ang ginagawa nila sa kastilyo at ipinaliwanag ni Ares na nagdala sila ng isang salamangkero upang makita ang hari. Nang dumating si Barnabas, ang salamangkero, yumuko si Florio upang magbigay-pugay habang tinanong ni Seki kung sino ang salamangkero. Nabigla, pinagalitan ni Florio si Seki dahil hindi niya kilala ang pinakadakilang salamangkero sa lahat ng panahon. Sa harap ni Barnabas, sinimulan ni Florio ang kanyang nahuhumaling na pagganap sa mga tagahanga, ngunit sinabihan siya ni Barnabas na tumigil na sa pag-uusap, nang idagdag niya na alam niyang may talento si Florio. Tumulo ang masayang luha ni Florio at naramdaman niyang may nagawa na siya. Kalaunan, nang makilala ni Gassel si Ranzi, ipinakita niya ang kanyang mga abs at nagkomento si Ranzi tungkol sa kanyang kahangahangang mga kalamnan. Nang sandaling iyon, sumama si Barnabas sa kanila, na ikinagulat ni Ranzi, na pagkatapos ay bumaba sa trono upang magbigay-pugay sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Barnabas na hindi na kailangan ang formalidad dahil isa na siyang pinuno ngayon. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Seki si Florio kung paano sila nagkakilala, at ipinaliwanag ni Florio na si Barnabas ang dating instruktor ni Ranzi. Kaya humingi si Ranzi ng upuan para kay Barnabas at nang maupo sila, tinanong ni Ranzi si Barnabas kung bakit siya pumunta at sumagot ito na dahil sa kanyang akademya. Nang marinig ito, tinanong ni Seki si Florio tungkol dito at isiniwalat ni Florio na si Barnabas ang principal ng Barbador Magic Academy. Kaya tinanong ni Ranzi kung tungkol ba ito sa mga bayani mula sa Imperyong Kaiser na naka-enroll sa akademya at kinumpirma ni Barnabas na mula nang sumali ang mga bayani sa akademya, walang katapusan ang mga problema. Bigla, dumating ang isang sundalo na may dalang impormasyon mula sa mga gwardya ng kagubatan at isiniwalat na isang malaking kawan ng mga halimaw na nasa antas ng boss ang nagpakita sa kalapit na kagubatan at sinusubukang salakayin ang lungsod. Nang marinig ito, natarante si Ranzi, ngunit itinuro ni Barnabas na walang dapat ipag-alala dahil kayang-kaya sila ng mga Valkyrie. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Ranzi na ang mga Valkyrie ay nasa hangganan at pinipigilan ang mga halimaw. Sa hangganan, sinabi ng Black Paladin na napaslang na niya ang maraming halimaw, ngunit patuloy pa rin silang bumabangon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Luis na maglunsad sila ng isang ganap na pag-atake ng may mas malakas na puwersa kaysa sa kanilang pagbangon. Bigla, bumaba si Luis sa kanyang kabayo at hinugot ang kanyang espada para sa ilang aksyon. Di nagtagal, tumalon siya mula sa isang bangin at sinimulang salakayin ang mga halimaw gamit ang kanyang mahiwagang espada. Dahil sa motibasyon, inutusan ni Lorna ang iba pang mga Valkyrie na sumugod, at lahat sila ay sumugod sa labanan, na napaslang ang mga halimaw. Habang nilipol ng mga Valkyrie ang natira sa mga halimaw, inanunsyo ni Claudia na nakatanggap sila ng mensahe na isang malaking kawan ng mga halimaw ang sumalakay sa kabisera ng hari. Nang marinig ito, nag-alala si Luis tungkol kay Ranzi. Samantala, pinanood ni Chris ang mga labanan mula sa isang glass orb sa kanyang silid at natuwa dahil gumagana ang kanyang mga plano. Habang papalapit ang mga halimaw sa mga pader ng kabisera ng hari, pinanood ni Seki at ng kanyang mga kasama mula sa mga pader. Kaya, sinabi ni Arturia na hindi pa siya nakakita ng ganito karaming mga halimaw sa antas ng boss na umaatake ng sabay-sabay noon. Nakita ni Seki si Saria na nasa sabik sa pakikipaglaban at nag-aalala kung paano siya lalaban sa kanyang anyong tao. Ang mas malala pa, sinabi ni Luloni kay Seki na natatakot siya dahil lahat ng gusto niyang kainin ay mauubos kung matatalo sila sa labanan. Pagkatapos ay hinayla ni Olga ang balabal ni Seki at nangakong gagawin ang kanyang makakaya, kaya nagpasalamat siya rito, ngunit binalaan niya itong huwag masyadong magpagod. Bigla, iba't ibang mga adventurer ang nagpakita upang ipagtanggol ang lungsod laban sa mga halimaw, kabilang ang grupo na nagtangkang pumasok sa likurang bahagi ni Seki. Nang makalapit ang mga halimaw sa lungsod, tumalon si Gassel sa labas ng mga pader at nagwala. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa halimaw at hinabol siya ng mga miyembro ng kanyang guild sa labanan. Habang nag-aalala si Seki tungkol sa kanila, sinabihan siya ni Barnabas na magbantay. Nang sandaling iyon, sumalpok si Gassel sa isang halimaw at nang sinubukan siyang talunin ng isa pang higanteng halimaw, binasag niya ang pamalo habang binubunot ni Ares ang halimaw gamit ang kanyang laso. Matapos sabihin sa kanya ni Ares na magbantay, sumulong si Gassel at binutas ang isa pang higanteng halimaw.
Habang pinapanood ang lahat ng ito, natuklasan ni Seki ang tunay na kapangyarihan ni Gasel at pinanood kung paano tinatalya ni Ares ang mga higanteng halimaw gamit ang kanyang mga lubid at pinupunit ang mga ito gamit ang kanyang laso. Pagkatapos nito, ipinakita ng Circle ng mga baliw ang kanilang mga kakaibang kakayahan habang pinapaslang ang mga halimaw. Gayun din, nagpakita si Claudia sa larangan ng digmaan at pinaslang ang ilang mga halimaw. Nang matapos siya, sinabi niya na ang mga halimaw ay kaibig-ibig kumpara sa mga adventurer mula sa guild. Nang marinig ito, nagbanta ang grupo ng mga mahilig sa launcher na pilitin niyang buksan ang kanyang backgate. Gayunpaman, inilipat nila ang kanilang agresyon sa isang halimaw at pumasok sa kanyang backdoor. Bigla, nagpakita ang hari ng mga halimaw sa larangan ng digmaan, ngunit hinarap ito ni Noah gamit ang isang karit at tinalo ito sa isang iglap. Habang namamangha si Seki dito, isiniwalat ni Ranzi na si Noah ay isang maalamat na asasin. Nang marinig ito, sinabi ni Seki na inakala niyang si Noah ay isang may-ari lamang ng kafe. Kaya nilinaw ni Ranzi na si Noah ay retirado na ngayon. Samantala, sa larangan ng digmaan, binago ni Saria ang kanyang braso sa kanyang anyo bilang gorilla at sinuntok ang buhay ng isang halimaw, habang pinalamig ni Arturia ang isang halimaw bago ito durugan gamit ang kanyang palakol. Dahil ayaw niyang maiwan, sumugod si Luloni sa labanan at pinaslang ang mga halimaw gamit ang kanyang mga kahangahangang sipa, habang pinuputol naman ni Olga ang mas maraming halimaw gamit ang kanyang mga kutsilyo. Upang maalis ang mga natitirang halimaw, naglabas si Barnabas ng isang spell mula sa pader na nag-alab sa mga halimaw. Ngunit dahil hindi iyon gumana, nagpatawag siya ng isang buhawi. Sa panunood nito, napagtanto ni Seki na matagal na siyang nakatayo kasama ang isang halimaw. At sa gitna ng kaguluhan, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Doon din, mas maraming halimaw ang nagpakita. Habang muling sinasakop ng mga halimaw ang mga field, itinuro ni Barnabas na hindi tulad ng nakaraang kawan, kung saan paminsan-minsan ay nakakakita siya ng mga halimaw na may ranggong S, ang bagong kawan ay puno ng mga halimaw na may ranggong S. Samantala, patuloy na lumalaban ng husto ang mga adventurer laban sa mga halimaw sa larangan ng digmaan, ngunit mas kaunti ang bilang nila at napapaligiran sila. Habang pinapanood ito mula sa mga pader ng lungsod, nagkomento si Ranzi na sila ay naitutulak paatras. Kaya, naisip ni Seki na gumamit ng isang malawak na saklaw na spell ng pag-atake, ngunit nag-aalala tungkol sa mga adventurer na nasa larangan ng digmaan pa rin. Bigla, nakakuha siya ng isang ideya at sinabing alam niya ang isang ultimate spell na makakatulong sa kanila na malampasan ang mga pag-atake ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinimulan niyang isipin ang spell at itinaas ang kanyang kamay sa langit upang paganahin ito. Gayunpaman, nang walang nangyari, nawalan ng masabi si Seki at nahihiya. Nang tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa, biglang dumilim ang langit at pinatalsik ng mga kidlat ang mga halimaw mula sa kalangitan. Habang naabisuhan si Seki tungkol sa bagong mahika na kanyang nilikha, ang mga pag-atake ng kidlat ay inatake ang halimaw, na iniwan ang mga adventurer na ligtas habang nagdiriwang sila. Matapos malinis ang mga guho, napagtanto nila na ang lahat ng mga halimaw ay naalis na ng spell. Kaya inanunsyo ni Saria na nanalo sila. Samantala, pabalik sa silid ni Chris, nataranta siya nang mapagtanto niya kung ano ang nangyari sa kanyang hukbo ng mga halimaw. Bigla, tinamaan ng kidlat mula sa spell ni Seki ang kanyang gusali at tinamaan din siya. Pagbalik sa larangan ng digmaan, biglang tumaas ng husto ang level ni Seki at nataranta habang hinihiling na sana ay mapigilan niya ito. Nang sandaling iyon, isang boses ang nagbalita sa kanya na ang kanyang mga natutunang kasanayan ay pinagsama-sama upang bumuo ng mga bagong kasanayan, na nag-iiwan kay Seki na nalilito. Nang sandaling iyon, pinuri ni Ranzi si Seki sa kanyang pagiging kahanga-hanga. Pagkatapos nito, umalis si Ranzi upang suriin ang mga pader para sa pinsala. Kaya, nagmadaling lumapit ang mga babae upang tanungin si Seki kung maayos ba siya. Nang masiguro niya sa kanila na maayos siya, nilapitan siya ni Barnabas upang tanungin kung malamang na maging guro siya sa Akademya ng Mahika, na nag-iiwan kay Seki na nagulat. Pagkatapos ay tinanong niya si Barnabas kung bakit niya siya pinili at ipinaliwanag ni Barnabas na ang spell na ginamit niya upang lipulin ang mga halimaw ay napakalakas at tumpak. Bukod pa rito, sinabi ni Barnabas na kahit siya ay hindi kayang gumawa ng ganoong kalakas na spell at hiniling kay Seki na turuan siyang gumamit ng ganoong kapangyarihan.
Nang sinubukan ni Seki na pigilan siya sa pagsasalita, tinanong ni Barnabas kung tatanggapin niya ang trabaho sa akademya. Ngunit sinabi ni Seki na hindi pa siya makakapagdesisyon dahil ipinangako niya kay Luis na mananatili sa maharlikang kabisera hanggang sa sila ay bumalik at hindi niya maaaring iwan ang kanyang mga kaibigan. Para kumbansihin siya, sinabi ni Barnabas na maaaring mag-enroll sina Saria at Luloni sa akademya habang nagtuturo si Arturia at maaaring magtrabaho si Olga bilang isang katulong. Nang marinig ito, tinanggap ni Seki at ng mga babae ang alok. Kaya, sinabi ni Barnabas na maaari silang umalis kapag bumalik si Luis mula sa hangganan at natuwa ang mga babae dahil dito. Nang mga sumunod na araw, habang hinihintay nila ang pagbabalik ni Luis, nagpa siya si Seki na makipag-date sa kanyang mga kasintahan. Pagkalipas ng ilang araw, nagpakita si Saria kay Olga sa silid ni Seki at iminungkahi na isama rin niya ito sa isang date, para hindi ito maiwan. Kaya iminungkahi ni Seki na magsama sila at dinagtagal ay lumabas sila na parang isang maliit na pamilya. Habang pinapanood nila si Olga na naglalaro, nagpasalamat si Seki kay Saria sa pagmamahal sa kanya at inamin din ang kanyang pagmamahal dito. Kalaunan habang naglalaro sila, isang airship ang lumipad sa ibabaw ng lungsod at ipinakita ang schedule ng paligsahan sa pagpipinta. Sa araw ng kompetisyon, dumalo si Seki at ang kanyang mga kaibigan at pinapanood habang iniimbitahan ng host si Burger, isang prodigy ng pagpipinta, na siyang huhukom ng kanilang mga gawa. Doon, ipinakita ang gawa ni Clay, na ikinagulat ng lahat. Habang ang mga babae ay may iba't ibang opinyon kung ano ang hitsura nito para sa kanila, ipinaliwanag ni Clay kung paano ipinapakita ng pagpipinta ang kanyang damdamin tungkol sa sining. Pagkatapos nito, ipinakita ni May ang kanyang pagpipinta ni Saiki na nakasakay kay Luloni, at agad itong nagustuhan ng mga manunood. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ito ay isang pagpipinta ng taong naghikayat sa kanya na sumali sa kompetisyon. Nang magkomento siya kung gaano siya binigyang inspirasyon nito, pakiramdam ni Seki ay nasa tuktok ng mundo. Pagkatapos ng kompetisyon, binati ni Seki si May sa pagkapanalo ng unang pwesto habang pinasasalamatan niya ito at isiniwalat na nakakuha siya ng alok na mag-aral ng pagpipinta sa lungsod ng sining. Nang magliwanag ang loob ni Seki nang marinig ito, sinabi ni May na aalis na siya sa lungsod. Doon, hiniling niya kay Seki na hayaan siyang ipinta ito bilang kanyang unang pagpipinta kapag nagtapos na siya sa lungsod ng sining. Kaya, pumayag si Seki. Nang araw na iyon, bumalik ang mga Valkyrie at sinalubong sila ni Seki. Pagkatapos ay bumaba si Luis sa kanyang kabayo at sinabing narinig niya na aalis na ito papunta sa akademya. Bukod pa rito, sinabi niya na sana ay sumama siya rito, ngunit ipinaalala sa kanya ni Seki na may tungkulin itong protektahan ang kanyang bansa at sinabihan siyang bumisita sa ibang oras. Pagbalik sa teritoryo ng demonyo, isang babae na nagngangalang Angrea ang nakipag-ugnayan kay Chris sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang kristal at pinagalitan siya dahil sa pagkabigo sa engranding estilo. Bigla, nagsalita ang Demon King mula sa loob ng isang apoy at nagtanong kung bakit nila ipinagpaliban ang kanyang muling pagkabuhay. Mabilis na humingi ng tawad si Chris at ipinaliwanag na nasa proseso siya ng pag-iipon ng kawalan ng pag-asa na kailangan upang suportahan siya. Gayunpaman, ito ay ikinagalit ng Demon King, kaya sinabihan niya sila na magtrabaho at mag-ipon ng maraming kawalan ng pag-asa hanggat maaari. Matapos siyang mawala, sinabi ni Chris na kailangan nila ng mas masaganang pinagmumulan ng kawalan ng pag-asa upang muling buhayin ang Demon King. Kaya, itinuro ni Angrea na makukuha nila ito mula sa Akademya ng Mahika. Kinabukasan sa akademya, naalala ni Kanazuki ang sandaling sinabi sa kanya ng isang babae na naghahanap kay Seki ang tungkol sa kanya at kung paano niya ito iniligtas. Ngunit umalis ang babae bago pa siya makapagtanong patungkol sa kanya. Samantala, sa kabisera ng hari, nagdiwang ang mga tao habang paalis na sina Seki at ang kanyang mga kasama. Nang handa na silang umalis sakay ng karwahe, nagpasalamat si Seki sa kanilang lahat sa pag-aalaga sa kanya. Pagkatapos ay itinuro ni Luis na ipinagmamalaki niya na siya ang kanyang master. Pagkatapos nilang lahat magsabi ng kanilang mga pamamaalam, nagpaalam na sina Seki at ang iba pa at umalis na. Sa biyahe, nagpasalamat si Seki sa mga babae sa pananatili sa kanya at sila naman ay nagpasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa kanila.
Ilang sandali pa ang lumipas, tinanong ni Barnabo si Seki kung mamimiss niya ang lungsod at kinumpirma niya na mamimiss niya ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na mainit siyang tinanggap ng lungsod. Bukod pa rito, sinabi niyang hindi siya magpapaalam magpakailanman at isiniwalat na plano niyang ipakita sa kanila kung gaano siya kagaling pagkatapos niyang umunlad pa.